Kasi ito, yung, ang tawag dito, may tawag dyan something Pwede, dalawa lang pwede, i-accommodate niya. Parang ganun. Pero anyways, Ayos Anong app gamit mo? siya, OBS. Yung pang mga live stream. Parang ganun. Parang yun yung rekta dun sa mismong audio. Sa TikTok sila, School of Discarte. Paano yun? Sino yun? Parang nakakita ko yun. School of Hard Knocks na ano ka? Parang nakita ko na. Pero feeling ko interview o anong ibang type yon. Parang yung ano lang sa kanila yung mic up session lang yata na parang ganun. Oo. Ito kasi parang long form podcast talaga Minimum ang podcast, minimum 1 hour nanonood ka mang Cool Pals? Cool, hindi. Ay, hindi. Yung panood nakakatawa yan. Ano yun? Ano yun? Mga comedian yun sa Spotify. Na nakakatawa yan. So, rolling yun So, ayun. Tawag dito. Actually, naninibago rin ako kasi alam ko last podcast ko ng live, parang check natin. Iba kasi talaga yung live. Actually, marami akong gustong kausapin kasi nga lang yun, malayo. Parang yung wari. Pero mas maganda live kasi... Actually, oo. Kasi maisip mo na lang. Biglaan ka na naman may maisip. Oo. At sa napansin ko kapag wari, mga Google Meet lang, may hang Parang, may gusto, alam mo yun, may gusto kong i-express or something, tapos parang, ang barrier, yung internet, may parang lag. ganun. Oo, parang ganun. Di mo maiwasan nasa Pilipinas tayo Pero yun tawag dito. Rolling na ba to? Rolling lang yan. Ro. Akala ko lapa. Kasi kapag inaano mo na, start na tayo. Parang mako-conscious ka nun Parang loose na from the start pa lang. Parang ganun. So, ayun, tag dito. Alam ko last, live podcast, parang check natin para nakapanibago rin kapag ganito ulit. Sila John Bailas? Actually, last podcast si Stephen pa nga yung parang recap to Recap. Sa Oo, yung parang, Ganyan. yung mga ganun. Tapos yun. Panood ko nga yun. So, tagal na. Ilang months na yun. Parang 8 months ago. Parang ganun. Nasundan. Oo, mismo. Ayun lang. So, ayun. Break ko na yung ice. Welcome ulit sa RPE Talk. So, sobrang tagal nang hindi tayo naka-live. Actually, last RPE Talk. Kasi itong RPE Talks mismong page, parang nahati na din sa dalawa. Meron yung ginawa namin nila Johan, yung the platform sessions, yung parang educational naman yan. Pag itong RPE Talks main, parang medyo maalaala mo kaya. Parang gano'n. So, episode na to 29. Pang episode 29 kayo actually. May dami na. Kasi after episode 28, puro platform sessions na. Season 1, episode 29. Mismo. Actually, siguro gagawin ko na tong season 2 kasi sobrang tagal ng parang ganun. So, well, anyways, tawag dito, without further ado, maraming salamat sa pagpunta. Thank you. Thank you din for letting us train. Yes, sir. So, ayun, gusto ko lang i-introduce. Actually, go ahead and introduce yourself na lang muna. So, ako na mauna, no? So, I'm Kix Retardo. So, kilala nyo naman ako. Legendary. Isa na ako sa mga siguro, veteran. Mismo. Veteran na siguro since 2013 ba? 14, mga ganun, 2014 nag-start. Yan. Yun. EJ Bars sa IG. Veteran na rin. Ayokong natatawag na veteran pero kuya, veteran. OG, no? Yan, pero medyo na rin. Marami na rin experience yun. So, pero still in the game. Off-season lang. Yun. Both, qualified kayo both sa Ronats? Siya hindi nakapag Ay, nga pala, no? Hindi ka pala nakapag-qualify. Next year. Ikaw, go qualified ka. naman, pero kung okay yung kondisyon. Depende. Oo. Actually, before ko makalimutan, kasi yung coach ko, kasi sabi ko kanina may podcast kami. Actually, yung coach ko, sabi niya, inspiration niya daw kayo dati. Kasi halos same kayo ng edad Pa-shoutout naman. Pa-shoutout naman kay Coach Melvin. Dimson Matigas. Yan, idol yan. Sa Mismo. idol ko sa squat yan. 66 kg. Tama?
59 din, minsan Nag-59 siya nung una, tas mga 6. Oo. Ngayon, 74 na ata siya. Medyo may edad na. Si Boss Oo. Melvin. Kaya nga eh. Actually, background story lang. Nung time na pumasok ako ng powerlifting, nasa 74 ako, tapos I decided na nag-66. Tapos, yung time na yun, pinakamalakas si Kicks. So sabi ko naalala ko yun eh, sabi ko pa sa vlog ko ron, balang araw, tatalunin. 5-time. Di ba? Ano ba? Mismo. Yun namang, nuts. Ang pinaka-legendary na laban yun ni Isaiah, yun, no? Yun ang paborito ko. Nasaan ba Grabe yun. yun? Nasa YouTube yun, men. Oo, grabe yun, men. Pero sana maulit muli. Shoutouts kay, Powerlift Troll. Oo, Sana- gusto kong kausapin yun eh. Sunduin natin. Kidnapin natin sa Oo. Tapos dalhin dito. Malayo din siya, di ba? South yun. South. Oo. Las Ay, Piñas or tayo Alabang ba? nun. Or ano. Shoutout kay Powerlift Troll. Pero anyways, yun nga na dati, I mean, syempre kapag pumasok ka sa powerlifting, titingnan mo agad yung pinakamanas na sa weight class mo eh. So nakita ko si Kicks, natatalunin ko to balang. Hindi na ako tumagal na 66, isang meet lang yun. Pero anyways, ayun, kamusta mo kayo? Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? So, eto. Recently, sobrang busy ko ngayon, no? So, recently, I got married, no? Congratulations. Ano ba ngayon? November? Last month. Last So, month. medyo yung training na hindi mo masasabing consistent, pero nandun pa rin. Nandun pa rin. Oo. Kumbaga hindi nawala. Hindi naman nawala. Na-busy lang talaga. So, preparation, lahat. Yan. Mismo. So, next year, balik ako. Next year. Mismo. Aabangan Oo. yan, man. Kasi actually, di ba may time na in-expect ka namin na lumaro nun eh. Parang, Oh, may emergency. oo, yung time na yun. So, yun dapat yung SBD pag-qualify mo. national sa tayo. Parang ganun. Oo, tama. Yun nga yun. Yun. Yun nga yun. Naka-watercut pa yata ito nun eh, no? Sa linggo, yung prep ko, lahat, kompleto. Ano yung emergency sa hospital yun? Sa hospital, oh. Pag nasa mid ka talaga, no? Wala ka talaga. Wala, no choice eh. Work, No choice trabaho talaga. eh. Oo. Buhay kasi yung nakasalalay. Pero promise next year. Siyempre, aabangan natin Oo. yan. So, kamusta naman yung training mo ngayon since alam ko bumaba yung frequency mo? All goods naman ba? Anything So, change? So far, ngayon okay naman eh. Oo. Pero technically, makikita mo may significant drop ng na strength. Hindi mo naman ma-maintain yun kung wala kang Mismo. consistent training eh. Mismo. Technically. So, frequency bumaba. So, pero I would say above average pa rin naman yung yung strength. Nandun pa rin pero siguro mga 10%, Mga ganun. 15% ganun yung binaba ng lifts talaga. Ganun talaga. Except deadlifts ako squat, parang nandun pa rin. Oo. Ayun. Yung bench talaga bagsak. Grabe. Oo. No? Yun katulad nung may singit ko lang din, tulad ng pinag-usapan natin kanina, pag yung bench na nabawasan ng frequency, sa inyo ba ganun din ba? Kasi ako ganun eh. Pag nababawasan talagang nag-drop or Kasi something. bench ko yung normal 4 times a week eh. 4 times. O naging 2 times na lang. So bagsak talaga. Bagsak talaga. Oo. Kalahati yung Yung una hindi mo nararamdaman eh. Pero after siguro 1.5 month, doon na ramdam mo na yung Oo. yung lahat ng kahit working set mo dati na at 5, sabihin mo at 6, taas na at 8, minsan at 9 pag ganun. mismo. Ang baba, ewan ko, yung At 6 lang yun, Miss Groove lang. Miss yung group lang, no? reason talaga. Pero pero ngayon gumapang na ulit pataas. All good. So, So ngayon, how many times do you train na? balik per na ako week. sa 4, Naka-adjust na. naka-adjust na. Okay. So far gumagapang naman eh. Nakita niya eh, minsan sabay kayo train eh. Pero ngayon mas better na. Mismo. Siguro bigyan pa ako na sa kalahating buwan, sa kalahating buwan. Back on track na talaga. On track na lang. Ayun. So ayun. Plus, syempre, body weight wise, Oo nga pala, body weight mo. So far, na-maintain mo ba siya? body weight wise, naman, sabihin na natin from 69, ngayon parang nasa around 70, 71 ako eh. Okay. Pero, siguro pagbalik, pag na talaga, consistent na yung training, bababa.
Oo. Pero ever since ba, ano yun, like, training ka ba ng above ng weight class mo lagi? Highest ko dati, ano ba dati? 74 ba? Tapos Ah, cut mo na yan. 70, 72, 73, ganun. Yung, tapos, cut na. Water cut. Water cut. Dati, madali pa. Ewan Oo. ko dahil bata-bata pa ako. Ata nun. Oo. Pero ngayon, ang ano na yung drop ng weight, Minimal. sobrang minimal lang yun. Kapag kaya kailangan mo din kahit papaano lumapit eh. Diba? Siguro, dati madali lang. Talagang makikita mo yung sudden drop. 73. Oo. Tapos sabi mong 7 days, 1 week out ka mag Kaka- water cut. Kasi sabay ako eh. Water cut, saka gut cut. Oo. Medyo risky. Risky talaga. Medyo Sobra. risky. Lalo pag hindi mo nagawa ng Oo, maayos yung maayos, ano mo yung pagka-load mo eh. Disclaimer lang pag gagawin nyo yun, mas maganda, anong tawag dito? Kausap kayo ng dietitian or Oo. nutritionist kasi risky talaga yun. Saka plan ahead din eh. Kumbaga, wag bara-bara. Huwag bara-bara. Parang Especially kung lalaruin nyo yung electrolytes ninyo. So, kung lalaruin nyo yun sa water cut, mahirap. Baka mamaya, hospital pa kayo. Mismo. Siguro pag bago-bago lang siguro para wag na muna. Parang go lang, i-enjoy mo lang kasi matutrauma kayo talaga. I mean, talagang kapag nagkamali talaga kayo. Siguro, I advise, dahil nasa medical field din. Oo nga pala. I advise na, kung may kaibigan kayo nutritionist, dietitian, consult nyo sila. Oo. Kung ganun kalaki yung idadrop ninyo na weight. Kasi, delikado. Mamaya, kidneys mo affected kung lalaruin nyo yung electrolytes during weight cut. Oo. Pero kung gut cut lang, okay lang. Okay lang naman. Kasi pagkain lang naman maniman. Pero kung water cut nga, pati electrolytes lalaruin ninyo sa weight cut, mas maganda. Meron nakaalalay sa inyo na nutritionist or dietitian. Or nakaplano kumbaga. Research kayo talaga. Oo, lahat naman eh. Bago mo gawin yung bagay eh. Kasi una-una, di ba, hindi naman gumana sa akin, gagana sa'yo. Mismo. Technically. Iba-iba tayo ng katawan eh. So, research lang din. Mismo. Pero yun nga, para sa akin, kung like, bago pa lang sa powerlifting, yun muna isipin yan. Weight class na lang. Oo. Sarap kumain eh. Ina-advise ko talaga na kung bago ka, huwag ka mag-cut. Oo. Siguro, pinaka-close siguro, gut cut. Kasi, technically, mas madali siya eh. Mas madali. Oo. Parang imamanipulate mo lang yung pagkain, volume mo ng pagkain mo. Yun lang. Oo. Pero yung water cut, saka medyo, kailangan yung sodium manipulation, medyo pag-aralan nyo muna. Mismo. Ayun. Ikaw naman. Pero ikaw, na-try mo na bro water cut? Oh man, actually yung pagbalik kasi parang 2 to 3 years ako nahinto ng meat tapos this year ba yun? Parang gano'n. Yung nag-74 ako. Yun, ginawa ko talaga. Water cut. Pero water load ganyan. Leading to the meat, naka-deficit na ako. Oh. Parang close, nababa ko siya from 88 to 77 to 78. Tindi nun. Pero naka-deficit yun. So 78 na yun, inano mo pa. Pero yung time na yun, hindi ako nag-lose ng strength na. Parang gano'n. Talagang sobrang slow. Oo, slow lang siya. Para siguro 3 to 4 months ko ginawa. Tapos, ang lowest ko, 77 to 78, 1 week out. Inano mo na yun. Oo, gut cut, water cut. Gut cut, water cut. Actually, all goods naman lahat kasi tracked lahat eh. Calories, water intake, etc. Tapos yung food intake ko rin leading to the meat. Ang pinaka-ano lang ako is yung cramping lang. Pagdating sa deadlift. Yun ang ko, hindi man ako pero yun ang talent ko, never pa akong kinram sa meat. Nalaman ko na kapag kinulang ka ng tubig, magka-cramps ka. Kapag sumobra ka naman ng sodium, ganun yung nangyari sa akin. So, dapat... parang hindi ko nangyari kay Noriega ba yun? Or hindi ko sure kung ganun yung nangyari sa kanya. Parang, ganun na kasi dalawang meat ko, napapansin ko, lagi akong all goods naman yung hydration ko, tubig. Tapos ang ginagawa ko kasi, nasusobrahan ko, nag-hydrate pa ako, tapos nag-ano pa ako, ang tawag dito, yung Gatorade or anong nangyari tuloy? Ba't ganun? So, dalawang meat magkasunod, na-analyze ko, tapos tinanong ko sa mga kaibigan ko,
kapag nasobrahan ka din sa sodium, magka-cramps ka. Kasi nangyari nun, nung 83 ako, so hindi na ako nag-water cut. So, taka ko, bakit ako nag-cramps? Tapos, nakita ko yung mga ginawa ko. Yung same na ginawa ko, which is, nag-hydrate ako, nag-Gatorade or Pocari. So, nasobrahan naman. Parang ganun. So, nag-cramps pa rin ako, kahit di ako nag-ano. So, pag nasobrahan kasi yung sodium, magka-cramps din kayo. So, kailangan talaga, as much as possible, calculated lahat. Calculated talaga. Na parang kung ilang grams ng sodium talaga. Mismo. Siguro yung meat na yun ng 74 ako, goods naman siya. Ang significance na naramdaman ko sa pagbaba ko ng weight sa squat. Squat talaga eh. Baka binabawi pa yung Deadlift ko, nagulat ako. Bawi na. Wala parang madali lang eh. Feeling ko dahil sa leverage, dahil lumit ka. Pero squat yun, mararamdaman mo sa squat. Saka sa bench din, possible. Kung medyo hindi ganun ka-aggressive yung refeed, baka sa bench, okay. pabawi. Squat talaga. Squat talaga. Pero importante rin kasi yung plan ahead, yung refeed mo. Importante rin eh. Oo. Galing ka plan. Kasi hindi ka dapat bara-bara sa refeed. Mismo. Kasi kung ano-ano sinasalpak sa katawan, wala. Hindi mo pwedeng pagkatapos, bibiglayin mo lahat sabay-sabay. Oo. Timingan mo lang. Kasi, yun yung madalas na ginagawa para pagkatapos, sige lamon. Mangyari, suka ka. Suka. Yung ininom mo, mismo. Lahat nilabas mo. Tapos yung lalaklak ng tubig, no yun eh. Lalo na pag nag-water cut ka. Dapat gradual lang eh. Unti-unti yung ipapasa i-introduce mo ulit sa katawan mo. Saka simple carbs lang. Huwag nyo nang i-complicate na. Mismo. Simple carbs lang. Mismo. Okay na yun. Huwag nyo na i-complicate yung refeed ninyo. Iwasan nyo rin yung high fat na Oo. Kasi babagal yung absorption ninyo. Imbis na mabilis. Mas tatagal pa. Mas tatagal siya, Mismo. May share pala ako na nakakatawang refeed ng mga Pinoy na na-amaze yung mga foreigners sa atin. Yung McDo. McDo? Wala lang. McDo kasi. Parang may mga iba, kahit sila Isaiah, di ba? Parang refeed nila nun, McDo talaga eh. Siguro dahil sa kanin? Kahit sa crossfitter din. Feeling ko. Sa burger nga. Burger lang. Kasi technically, high sodium, high carb din. Oo. Parang ganun lang din eh. Parang yun nga lang, may fat lang. Pero, hindi ko Ako kasi, pag refeed ako, hindi ako sanay na meal yung refeed. Oo. Lahat liquid, simple. Liquids lang. Kung kailangan ko i-blender, blender. Dati nga, di ba nagbe-blender pa ako ng kanin? Kanin. Pag refeed, bini-blender ko pa yun. Tapos, inumin ko kasama ng honey sa kanin. Alam ng mga yan. May mga tinuruan ako eh. Natry ko na yun yung Kicksplosion, Kicksplosion? Hindi para sa akin. Para na-imagine ko, i-blender. Kilala mo si Shaq? Akala ko masya-Shaq ako eh. Shout out kay Shaq. Madami. Kung si Chi, tinry rin at alam ko tinry din ni Chi yun. Kilala mo si Chi? Tinry din si Axel ata. Tinry din ata ni Axel. I-blender mo yung kanin, Para madali diretso. Para rekta-rekta na, Siguro ang swerte lang natin dahil yung main source ng carbs natin mura sa Pilipinas. Parang gano'n. Isa rin mabilis lang. Saka mabilis siya. Parang gano'n. Hindi, Pilipino, ma-carbs talaga. Hindi pwede mawala. Staple eh. Hindi pwede mawala. Hindi pwede mawala. Pero ayoko na talaga mag-water. Ang pinaka-ayoko sa water load, yung mismong water, yung water cut, yung mismong water load eh. Oo. Ikaw, kamusta ka? Ilang liters ka ba? 10? Sinasagad ko ng siguro 7. Sa peak ng 7 ko eh. Peak 7 ko. KJP Kauki kasi 10 liters eh, no? Hirap ng 7. Yun yung old school na information about 10 liters parang pasabog na yung pantog. Sakit na! Ang sakit na. Ako 10 eh. 3 days. 3 days ba? 3 days. 10. Damn. 7 ang sagad ko eh. 7 to 8 siguro. Pero 1 day out, 6 liters. Marami pa din. Out of the topic, may tanong ko. Kunwari 83 kg weight class ka, tapos 81 kg ka, morning weight mo. 83. Kunwari 83 kg weight class ka, 81 kg ka yung weight class mo. Oo. Kakain ka pa before weigh-in? Or Kakain. Or sasagarin mo yung GL points? Or Depende sa goal, siguro. Depende, kung may ihahabol ka na. Pero kung wala kang pailam sa GL, gusto mong ma-maximize, preload ka na. Or kahit hydrate man lang. Oo. Depende sa kung sanay ka naman ng ganong oras kumain. Kaso nga lang, para sa akin, siguro, as much as possible, titimbangin mo lahat.
parang technically, ang ginagawa ko yun ina-add ko yung kakainin ko dun sa weight ko. Para Kuwari, sa ano, kuwari 81 ako. biglang lumampas daw eh. Oo. May para naalala sure. May naalala tuloy ako dati. Para sure, kasi kuwari 81 ka, tapos siyempre, titimbangin mo kanin 200 grams, tapos 200 grams ng, kuwari, chicken breast. So 400 grams, so 0.4 yun. So 81.4, parang i-forecast mo yung magiging weight mo after. May naalala tuloy ako nung saan ba yung Malabon? Kailan nagpa-powerlifting ka nun? 2019 ba? O, Wala pa ako doon. Ano pa sa mga Tawang provinces bodybuilding pa yung, Malabon Dito. May kakilala kami, 59 kg weight class dapat. Oo. Tapos parang, ang tagal ng weigh-in, nagutom. Oo. Kumain siya. Napunta sa 74 kg. Actually, speaking of Mang Inasal, may client ako na alala ko dati, which is yung best friend ko. Parang, yung time na yun, parang nag-intro pa lang ako sa coaching. Yung parang, 3 yung kinoach ko, puro libre. Parang, ginipig lang. Yung best friend ko na yun, parang, day before meet, nagmang inasal. Tapos, buti na lang, meron kaming, lagi ako nagdadala. Alam mo yung sauna tent? Nabibili siya sa akin na 1,000 lang. Parang portable. Yun, nadala niya, parang buti nadala namin. Tapos, over talaga siya. Like, ilang oras na lang weigh-in. So, yun, nadala ng sauna tent. Kasi, parang 83 siya tapos, ang weight niya parang hours before meet, parang 85 to 86. Grabe. So, halos mga isang oras na ata. Parang nagmang inasal siya day before. Parang ganun. Sauna, sauna Tent. Sauna tent. Anyway, parang siyang steam. Share ko lang din yung nangyari sa akin nung pinakauna kong meet sa Fisher Mall. Lampas pa ako ng weight, 66 kg pa ako ng time na yon. Pinahiram lang ako ng usually pwedeng yung bag, yung anong bag yun, yung yung trash bag. Punta ka sa parking. Magpapawis ka, ganoon. Ako ginawa ko nun jacket. Nakakuha rin ako ng trash bag, tas parking. Although siguro sikat alam naman ng mga tao yata yung ganong. Oo. Pero risky yun Ang reminder lang. Risky kasi lang. siya pwede ka masuffocate Ay, galang. Oo. Yung sa sauna tent kasi, pwede nakalabas ulo mo. The worst comes to worst. Worst comes to worst na lang yun Kasi may mga kilala ganun din Kotse-kotse. Sarado. Dura-dura. Jogging sa venue. Actually, based sa dura-dura. Parang ang pinaka-safest way, dura-dura kaysa mag-sauna. Parang ganun. Ginagawa ko yun. Nung dura-dura. Recently ko lang ginawa yun nung nag-83 ako. Siyempre, medyo hindi ako saktong-sakto Parang alanganin din ako. So, nagdura-dura lang talaga. Yun lang talaga. Pero kung mga point something na lang abulin mo, okay na yun. Yung dura-dura. Hindi mo na kailangan magpapawis or. Mismo. Kasi mafafatig ka pa. Parang malaki rin. Siguro, kaya mo 0.5. Malaki rin yun. Mismo. Parang ganun. Pero anyways, wag mo lang papakita sa mga tao. Mismo. Pero parang cup yun Parang bote. Ay, parang sealed na something. Doon ako dumudura. Parang gano'n. Pero para sa akin yung safest way na di ka mapapatig. Kain ka rin ng para mas mabilis. Bubble gum? Parang gano'n? Yung maasim. Oo, gano'n. Kasi, parang, para ito. Biglang sasangay na sangay. Parang gano'n. Which is maganda, conversational lang. Parang gano'n. Well, anyways, ikaw, how are you? Ano ba? In general. Kamusta ang okay buhay natin? Coach ko ngayon si Clip. Filippo, shoutout kay Filippo. So, nga pala. President. El Presidente. Congratulations. Ano ba? Okay, so swabe naman. Tapos, may injury lang ako. Pero nagagawa naman ng solusyon. So, saan injury mo pala? Hindi ko alam kung quad ba o TFL or IT band, sangay-sangay. Tapos parang hindi ko alam kung meron din ako sa hamstring. May trigger point pa o matagal na siyang Feeling ko, hindi ko alam kung naging reason dito is belt squats Mm-hmm. Na hindi controlled, parang dive bomb. na-addict ako in progress. Okay. Tapos parang yun, na hindi controlled na dive bomb hanggang sa accumulative fatigue na rin. Gets. Tsaka sanga-sanga na rin ng mga, syempre, powerlifter dati, mga hindi pa uso RPE diba? So, mga sanga-sanga injury na rin. Pero, proud pa rin naman ako na dito pa rin kami na, di ba? Mismo. Maraming malalakas ngayon, pero subukan lang natin improve yung sarili, di ba? Try pa rin pumalag, di ba? Feeling ko ang what really matter is yung kumbaga kung
kumbaga tinutuloy mo pa rin regardless. Parang yun yung nagsasabi na parang love mo talaga sa yung sports mismo. Parang gano'n. Speaking of that, napapansin ko kasi, nakikita kong trend sa mga batang powerlifter ngayon. Yung parang FOMO lang sila. For example, sa school, mga powerlifter, mga tropa, di bibili ng gamit, pick. Tapos, pag napupunta sila sa, di ba, nagkakaroon tayo ng parang naglo-law of diminishing return yan kapag nag-pick ka ng strength Kahit bata pa kayo, may nagkakaroon ng plateau. So, pag naggaganon na, napapansin ko sa kanila, nagki-quit, nagbebentahan ng gamit, parang ganon. Which is, nakita ko lang na trend for this past years, parang ganon. So, yun, parang, iisipin mo, so, di talaga trip yung sports, parang, alam mo yun, di katulad natin na parang matagal na tayo, regardless man, malaming malalakas dyan, which is, Tsaka, although, wala rin naman masama kung lumipas sila ng sport, as long as nag-exercise sila, di ba? Oo, yun lang yung point doon. Pero ako, para sa akin, trip ko yung powerlifting kasi, may program, so may specific ang ginagawa, tapos may tulong din siya hypertrophy, di ba? Parang gaganda rin ang katawan mo di ba? Basta hit mo yung macros mo or yung protein mo. So, tsaka sarap lang din mag-SBD, di ba? Oh, man. May iba, ako yung dopamine hit. Kasi dati before mag-powerlifting, may SBD na ako. Parang, kilala si David Lade? Oo. Parang ganun. Parang sa kanya ko na yung programming na parang, yung push-pull legs. Parang gano'n. Maganda rin naman yung program na gano'n. Parang gano'n. So, meron akong SBD before ako mag-powerlift. Pero hindi nga lang gano'n ka. Parang tai-tai para yung SBD ko doon. Pero, may parang, pag nakabuhat ka, para sa akin pag nakabuhat ako naman, may iba yung hit Parang yung dopamine hit ko, parang natural high. Parang gano'n. Pero, ayun, tawag dito. Ayun, I mean, kamusta naman training mo? May injury ka? Bumaba ng solid yung body weight kasi basta personal reason, napunta ako sa Amerika, bumagsak ako ng 71 kg. So, tapos yung gamit doon, maganda naman, may iron cast, tapos yung mga natropa ko yung mga powerlifter doon. Mga bata lalakas din, USAPL, may mga rogue bar sila, yung pinahiram. Maganda naman mag-squat bench, machines maganda rin. Yung bench lang. Medyo na-injure ako ng konti sa bench, pero okay na ngayon. So, weight loss, squat dahil nga sa injury, apektado. Bench dahil sa weight loss, pero okay naman ngayon. Tapos deadlift na retain naman yun yung stats ngayon. Yun, ano pa ba? Pero consistent. Never akong tumitigil sa training. Pang rin mental health din Tapos tsaka sa sistema lang talaga, sa sistema. Actually, ganun din talaga yung napapansin ko kapag hinahanap ng katawan mo. Parang ganun. At sa for long term din Titingnan mo rin yung long term mo Kumbaga, kasi, di ba, parang protect the muscles din, di ba? Parang habang tumatanda, syempre, 35 na, tapos ikaw, 35 na rin. Syempre, kailangan mag-tipo ng muscle Syempre, parang di ba? Pero hindi pa ako naniniwala na parang peak. Siguro possible lang na babagal yung progress, pero naniniwala ako na kaya pa rin lumakas Oo. Ang pinakabasehan ko dyan si Jurins at si Taylor Atwood. Kasi yung edad niya, di ba? Lalo yung si Jurins kasi di ba parang late din siya nag-start Tapos, yun lagi yung iniisip. So, kasi ako, yung 24 years old ka mag-start ng powerlifting, technically late na yun I mean, comparing sa mga nag-start ngayon ng mga 13 years old, 12, parang ganun, nakahawak na ng bar. So, yung mga bata. May mga andaming bata ngayon, like sila Joe Boristin, di ba, na parang sana gantong bata, pero late tas yung mga information dati hindi pa naman ganun ka-advance, pero dahil ba doon titigil ka? Ano pa rin pwede ka pa rin mag-progress di ba? Siguro lagi kang babalik yung reason mo ba't ginagawa yung pare-pareho naman tayo na yung goal natin na lumakas. Best version of ourselves. Tayo yung main character sa buhay natin. Mismo. So, yun, palakas lang din talaga. Mismo. As long as gusto mo yung ginagawa mo. Saka lang, enjoy nyo lang yung process. Hindi mo naman kailangan technically makipag-compete sa ibang tao Kasi at the end of the day, yung records meant to be broken naman talaga Mismo. So, enjoy mo lang yung process. At least, di ba? Plus, ang tawag dito, pagtanda mo,
mas yung pagtuloy-tuloy ka pa rin, pagtanda mo, mas makakagalaw ka, di ba? Mismo. So, sana nga sana parang natutunan yan mas maaga ng mga titos-titas or family natin. Kasi ngayon may misconception pa rin sila na parang pag ganong edad, hindi na sila magbubuhat kasi mas may injury, parang ganun eh. Siguro kung natutunan nila mas maaga na kailangan mag-lift ng weights para kasi, di ba, yung buto, kapag di mo nagamit, rurupok. Parang ganun. Siguro kasi, family ko, although AirPods ko nagbubuhat, pero meron, at the back of their mind, meron pa rin silang takot na, alam mo yun? May pag nag-start ka mag-gym, may stigma na ang tawag dito, common lagi. Hindi ka tatangkad. Yun. Mas mabalian ka. Kasi syempre, di naman talaga natural yung ilalagay mo yung bar sa likod mo or weight sa likod mo. Di naman talaga natural. Pero way siya para, alam mo yun, mas strengthen yung bones mo. Kasi, lagi kong nakikita, mga matatanda na nagbubuhat parang. So, di ba, expecting ako ngayon. So, yung anak ko, magsisimula yung maaga. Mismo. Actually, pag ganyan, sinasabihan ko agad, pagsilang mo, sulatan mo agad yung program. Mag-start yan, kung maaga. Talaga. Oh, man. I-influence mo siguro. Yun na, influence. I-influence mo talaga. Ako talaga, kung magkaanak ako, in the future, talagang influence talaga. Kasi, although, nasa kanila yung choice, pero, may bearing pa rin pag na-influence mo, di ba? Kasi, pansin mo, ako, late na ako nag-asawa, 35, diba? So, pagdating, kunwari yung anak ko, sabihin mo ng 15 years old, ilan na ako nun? 50 na ako. Yung, sige, sabihin na natin sa mga kabatch ko, hindi naman sa kabatch ko, sabihin na natin nung time ko, yung mga tao nung time ko, pagdating, sabihin same, pare-pareho kami edad. Comparison mo dun sa, ako, nag-training ako dun sa mga hindi nag-training. Iba talaga. Mismo. Gusto ko naman yung nabubuhat kay anak. Diba? Mismo. Hindi rin sa kumbaga outside factor din kung bakit kailangan magbuhat eh. Alam mo 'yun? Diba? May lalo yung, diba, makakita ng mga tanda ngayon, mga 50, 60, mga nakasaklay na. Nakikita ko siya sa sa mga tita-tito ko. Parang yung maging ganun. Parang ganun. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko na dapat tayo, parang active lifestyle. Hindi mo naman kailangan technically, hindi mo naman kailangan ng gym para maging, di ba? Madaming ways. Sa atin, yung natin, kasi sa sport natin, kailangan. Pero, pag sinabi active, hindi naman kailangan punta ka ng gym, kailangan mismo. Ang dami pwedeng gawin ngayon, nauso na naman, running. Pwede ka, walking. Okay na, walking. Mismo. Diba? Stay active lang din. Kasi, lalo na ngayon, holiday, malapit na. So, indulge naman, mga pagkain. Pagkain na naman. So, tapos uso na naman yung New Year's resolution na naman. Uso na yung New Year's resolution. Mas maganda, huwag nyo na intayin, mag-start na kayo. Start na agad. Siguro yung mga lang yan Ubaga, nasa sarili na mismo talaga ang problema. Kasi yung resources nasa paligid na 2025 na kumbaga, wala ka ng excuses Kumbaga, alam mo yun, na para maging active. At the end of the day, kung gugustuhin mo, gagawa ng paraan. Parang ganun. Lang. Saka thankful din ako kasi never ako nagkaroon ng kahit anong sakit. From the start. So, thankful din ako. Siguro, in a way, nakatulong din yung pagiging active natin. So, siguro kasi, syempre, yung immune system mo, mataas, parang ganun. Talagang ganun So, ayun. Anything to add on that topic? Yan. Before powerlifting, leading to, like, anong trip niyo sa buhay? Ako, na ako nun Mahilig na ako magbuhat talaga nung Muay Thai ako nung so, ito na lang maganda. Ano yung like, other sports? Before power. Talaga ako bro, gym rat na talaga ako. Gym rat ka talaga. Talagang tamang buhat. Dota tsaka gym rat ako Anong edad ka nag-start magbuhat? 15. Actually, 15 na ako nun. Hindi pa ako nag-gym, push-ups. Push-ups tsaka sit-ups.
Calisthenics. Wala nang squat walang tapos gym. Tas, pero medyo ano pa yon, bro split. Tapos ano ba, yung information nun talagang failure, beyond failure. Yung form ko nun mali-mali pa. Tapos nagbibilang na ako ng protein nun. Pero hindi ako nagbibilang ng calories. So yun yung mali ko dati. Malaking tulong pa rin ng protein. Pero yung calories pala na parang nung time na yon, gusto ko lagi lean ako. Yun yung mali. Kung siguro ko ipapabalikin ako sa nakaraan. Bulk. Spend time to bulk talaga to build muscle mass talaga. So calories talaga, hindi lang protein. Pero malaking bagay pa rin. Mismo, speaking of that, actually yun din eh. Yun talaga yung pinaka nare-regret ko, yung simula pumasok ako ng fitness kasi syempre ang iniisip agad natin is lean, magka-abs, ganito, ganyan. So, ang nangyari sa akin, although nagbabulk ako, pero bulk 2 to 3 months, cut 2 to 3 months, hindi ko na sagad na talagang long off-season talaga na hindi ko ginagawa yun. Talaga, kumbaga sa business, parang nag-ano ka agad eh. Kumbaga nagka-cash out ka agad. Dapat agad. Hayaan mo muna. Tanim ka lang ng tanim. Tanim ka lang muna ng tanim. Kasi napansin ko, yung ginawa ko na yun, ang nangyayari, di ba, progress ka. I mean, magbabal ka, magka-cut ka. So, ang nangyayari, hindi mo na ma-maximize yung potential mo doon. Except kung kicks retardo ka, na-lean talaga all throughout. Grabe yan. Hindi, pero, rin eh. Yung lifestyle, rin eh. Mataas talaga yung activity level eh. Activity level. Kahit sobrang taas. Pero, yun nga, kahit ganun. Pero, usually, monitoring pa rin naman ako. Di ba nga dati? Parang 59 kg dapat na dati. Oo. Nakita pa ako nito. Na 66 siya, 59. So, nagkakilala kayong dalawa, powerlifting na? Hindi, magkating kami, sabay kami nag-compete. Okay. Pero nagkakilala kami kasi dahil sa isang kaibigan niya. Friends of friends, okay. Powerlifter din. Powerlifter. Pero kasi, nung gym lang. Buhat-buhat lang. Buhat-buhat lang. Yun lang naman yung ko nun eh, buhat-buhat lang. Tapos may, yung kaibigan nga namin, si Edwin, nag-gym siya doon. Nakagulat ako. Mas malaki ako doon eh. Mas malaki. Tapos, wala pa akong idea sa kahit anong powerlifting mga Pero nag-squat bench deadlift na ako. Okay. Oo. Naggagano na rin naman ako. So, nakita ko yung kaibigan namin si Edwin. Tataka ako. Sabi ko, hindi naman siya kung mas bulky ako sa kanya. Lean ano ba? O basta mas ako sa kanya. Kumbaga pag tingnan mo face value, mas malaki ka. Oo, pag tabi mo kami. Tapos nakita ko sa kanya. Bakit pounds pa yun eh. Na parang 245 pounds yung squat niya. Ako sa halimbawa, ako, parang hirap na ako. 100 pounds, hirap na ako nun eh. Parang mapapaisip mo, mas malaki ako dito. Paano kaya to? Ayun. So, hindi, pa lang. Yun lang. Lang naman. Tapos, mga sunod-sunod na session, sa same gym kasi kami. Deadlift naman siya, nakita ko. Parang, deadlift almost 300 pounds. Ako si Edwin. Tapos ako parang, parang 100 plus. Kasi yung 300 pounds dati, technically mabigat na yun, sobra eh. Yung 200 kilos nga sa competition dati, pag naka 200 kilos ka, na yun eh. Ano na yun? Big deal na yun. Big deal na yun eh. Ngayon, warm up na lang ng mga tao yun eh. Big deal na yun. Binubuhat na lang ng mga ng mga babae. Diba? Exactly. Ang 200 kilos, ang mga babae na bumubuhat ngayon, mismo. diba? So, yun nga, putulin ko, si Edwin. Last one time, kinausap ko siya. So, yun nga, powerlifting, nag-suggest siya kung ano yung mga kailangan. So, namulat ako, starting strength. Yung time na yun, nerd ako eh. So, pag interesado ako, adik ako magbasa. Gusto mong matutunan talaga. Gusto mong matutunan. So, end-to-end, binasa ko yung starting strength. Ang dami. Ano ba yung mga uso dati? Di ba, nung panahon naman dati,
yung information sa powerlifting, hindi pa ganun ka-open. Hindi. Tsaka ano yun parang vlog siya parang ganun. Vlog lang, tapos sobrang limited. Walang video. Sila ang maalala, ang mapapanood mo pa. Kandito. Yung mga OG, sila Omar, Kandito. So, tapos, ang usong-uso pa nun, sila Louie, Westside. Oo, Westside Barbell. Westside Barbell, diba? Usong-uso pa yun nun. So, tapos yung mga information na yun, lahat yun, hindi pa ganun ka limited. I mean, kada click mo, bayad. May mga bayad pa may mga bayad. Dati. So, yun. So, si Edwin, mayroon siyang mga PDF file ng mga yon. So, yun, binasa ko lang. Hanggang sa, ganito. Hanggang sa, nagulat ako, lumakas ako. Lumakas ka. Kumbaga, finalo mo lang yung binasa mo. Tapos, yung principle nun. Tapos, usually, di ba bakal gym lang na kami. Usually, ang unang tatanong sa'yo lagi, pag nakita kang lumakas, ano tinitake mo? Ganun. Tinitake mo. Ano supplements mo? Ano supplements mo? Hindi ko alam kung may shade yun eh. Minsan may shade yun eh. Isipin sa'yo. Baka nag-steroid to. Mga ganun. Actually, ganun yung parang stigma dati na pag malakas or kahit maganda nga lang yung katawan, nag-ano yung steroids yan. Parang ganun. Hindi kasi ganun ka-open yung information dati. Mismo. Kasi, siguro, namulat na rin, no? Golden era ng bodybuilding. Sila, open talaga sila eh. Coleman. Yung tao, open talaga. Pag ganito, steroid to. Mismo. Pero, all-time natural. Mismo. Nasa IPF umbrella kami. Nag-tested din. Pero meron pa rin eh. Meron pa rin nakakalusot. Yun lang. Pero, di ba? Nasa sayo naman na yan eh. Sino ba niloloko mo? Sarili mo rin niloloko mo kung ano. Siguro take ko doon pag ganon. Siguro alamin mo, kumbaga, respetuhin mo na lang siguro yung pinapasok mong sports. Parang ganon. Kasi at the end of the day, choice mo yan. Di na control ng mismong federation or tao. Pero parang siguro respeto na lang din siguro. Parang mutual na lang din, di ba? Respect mo sa isipin mo. Although nag-take ka, halimbawa sige, gumamit ka or nag-take ka. Hindi mo naman sinasabi na nag-take ako, lumakas ako. Hindi naman ganun. Syempre, may yung sa likod niyan, mayroong years of work. Yung years of work pa rin naman yan eh. Mismo. Di ba? Pero at the end of the day nga, kung ano yung sinalihan mo na Fed, mo lang din. Yung mga sumasali doon, isipin mo, pare-pareho lang naman kayo naghirap eh. Mismo. Hindi mo naman kailangan lumamang. Parang hindi ko rin hard topic kasi ito eh. Kasi una sa lahat, dalawang federation eh. Meron tayong tested at saka untested side eh. So, dun pa lang, mamimili ka na. So, parang seryoso ba? Kasi may mga ilan actually, meron na ako. May kinulat ako niyan before. Kasi parang, di talaga para sa akin, lalo na kapag yung sports na to is talagang mahal mo, alam mo yun, pinaglaanan mo ng oras, tapos ganun yung malalaman mo. Pero, the end of the day, kumbaga, choice nila yun, pero ang siguro ang pinaka-main point dito is yung respeto. Saka, may choice sila. Meron ibang fed na untested. Untested, yun mga ganun. Parang, wala, ganun. Siguro. Di mo naman sila mapipig kasi ganun din naman sa ibang bansa eh. Parang, sa tao na lang talaga siguro. Meron. Recently lang, di ba? Ang tagal na yung DTNS. Grabe. Yung malaki yung traps. Pero yun nga, may nahuhuli talaga sa Worlds. Dami rin Mismo. So, imagine nyo sa Worlds, may nahuhuli. Paano pa ay sa local? Local, yun nga. Diba? Na hindi naman talaga halos tinitest lahat. Tsaka mahirap din kasi mag-test lahat. Kasi nga, unang-una, yung limited. Mahal yun. Mahal. Actually, sa mga gusto ko lang, dati naguguluhan din ako dun eh. Tested, ba't hindi naman lahat tinitest? Tapos, yung nag-gets ko, kung ang mahal pala talaga. Kung halimbawa, itetest mo lahat ng athletes na sumali dun sa competition, abutin kayo siguro 1,000,000. Oo, mismo. Tsaka, just ito rin, sa mga
Ito lately ko lang din to na na-realize sa mga nagrereklamo na mataas yung registration fee. I mean, pag tiningnan niyo yung registration fee sa ibang bansa, mas mahal. mataas. Saka yung iba doon, yearly, parang ano ba, 'di ba? Parang yearly, annually yung ano. Saka matagal din ng PAP na hindi gumalaw yung Oo. registration fee. Kasi ganun yung madalas para. Pero napagtanto ko, ang mura lang pala. Technically pag in terms of powerlifting sports. Pero yun nga, anyways. Kasi isipin mo kung ibang sport nga, mas mataas pa yung registration fee. Oh. Ikaw, Jay, di ba? Yung mga, sabihin mo na yung iba CrossFit or any events na mas mataas pa na. Kasi meron akong kaibigan na bodybuilder siya, tapos nabuyo ko na na sumali ng powerlifting. Parang side quest lang niya. Tapos nagulat siya dun sa fees natin. Wala, ang mura lang pala dito. Kasi pag bodybuilding ang mahal. Saka maraming gastos ang bodybuilding. Gastos. Parang doon siya nagulat. Pero ayun. Siguro magpapamahal lang dito. Pero syempre one time lang, yung mga gamit. Yun. Actually yun nga, yun talaga yung Kung palit ka ng palit, mahal talaga yung sport, no? Mismo. Kung palit ka ng palit ng gamit. Pero technically, mga gamit naman kasi na yun, magtatagal. For long term din kasi yun Kumbaga, hindi lang siya isang gamitan Oo. Alam mo yun. Saka, di ba nga, pwede mo pa ipamana yun sa, sa magiging, kung kunwari, anak mo. Yung mga powerlifting gears, di ba? Ilang years old na yung knee sleeves mo. Seryoso? SBD to? Yung knee sleeves ko, SPD. Yung belt ko, Inzer pa Yun yung sa mga sinawag. Hindi mo talaga pinalitan? Hindi. As in, talaga grabe, no? Damn. Yung time na binili namin yung Inzer, wala pang SBD belt nun. Kaya yun yung binili namin. So, nauna si SC Inzer? Nauna si Inzer. Si SBD, meron ng sleeves yung SBD nun. Konti pa lang may SBD sleeves nun. Inzer talagang OG. Yung unang-una, Inzer Titan. Parang yan dalawang yan yung brand dati. Yung wala pa yung SBD na naglalaban talaga sa powerlifting gears. Ano pa ba? Metal. Ano yung mga metal? Hindi ko na. Hey bro, mga kinikweto natin, wala pang SBD na. Baka hindi na nga alam na iba yan Titan. Ayan, yung mga una, no? Pero Eleiko, dati may Eleiko pa matagal. Parang na-research ko, sobrang tagal na ni Eleiko Parang sa equipment talaga ata sila focus. Damn. Equipment. Tagal na, no? So, ayun. Anyways, di ba? Dami na natin. Napunta sa no? Steroids. Damn. Pwede naman, actually. Oo, pwede naman. Pwede naman. Pero, goods lang. I mean, tuloy-tuloy lang. Pero, ayun, tawag dito. Ikaw, no, ang background mo dati, parang, may other sports ka, like, may Muay Thai ka ba nun? Parang gano'n. Or, like, talaga, pinakauna gym na talaga. Pero side quest lang swimming, swimming muna, tas Muay Thai. Yun. Parang yun lang. Gets. Ikaw, may other sports before? Ako, talaga ako track and field yung track and field. Mismo. Kaya nung dati, develop na talaga yung legs ko. Yung legs lang. Anong school nyo pala? Ako, Mapua ako. Mapua. College, Makati. Mapua, Makati. Makati. Kala ko sa UP. Ikaw? High school, Don Bosco, Makati. College, Binild. Binild. St. Binild. Ikaw, bro? UE. Manila. Mga ano ba? Tiger ba? Ano ba UE? Ano ba yun? Warriors. Warriors. Tiger, yes. Warriors. Damn. Pero, ayun, tawag dito. Nabanggit nyo nga kanina, leading to powerlifting, no? So, may nag-influence sa inyo. Influence lang din, friends. Oo, yung nakwento mo kanina, no? So, paano pala kayo nagkakilala nun? Si Edwin, powerlift. Yun yung una nakadiscover ng powerlifting. Okay. Ako yung nag-ayasa ka na mag-gym, pero tapos si Edwin pinakita kami. So pinagka-connecta, tapos the rest is history. History na. Simula na buuin team namin. Oo. 2014, no? Okay. Ever since 2014 bars start na team.
2014. Sila Ram, Cavite Totoy. Team pa namin. Okay. Nagpunta sila sa bars na sa Cavite. Oo. Pero ngayon, may team na sila. May team na. Pero good memo, Sarap kasama nun, dalawa si katimpa namin dati si Big Boy. Big Boy Tsaka si si kuya niya. Coach Rambi Totoy. Grabe. Good old days. Yan. Oh. Ngayon sila building sila sa Team Maximum. Oo, sa gym nila. Session time minsan doon. Shoutout sa kanila. Gusto ko rin makausap yung mga yun eh. Lap trip yung dalawang yun. Nakasama ko mag hotpot. Sabi si Big Boy. Tsaka si imagine ko hotpot na. Ito si Big Boy. Tawag dito. Lugi talaga. Last call na. Nagpaano pa si Big Boy, 20 pa daw. Pero conservative pa 'yun. Conservative pa. Grabe. Grabe yung dalawang So, kahit nung, 'di ba nag-Southeast Asian kami kasama sila. Sikap. Rin kami noon, kumain din kami. Parang sa Japanese ata, mga yakiniko rin. Gano'n din. Grabe, lugi talaga. Tama ba? Ata, gano'n din nga. Mismo. Isang matindi pa sa Samgyup, kasi ako ikaw ba, kailan ko huling tagal lang ako hindi nag-Samgyup pero usually paano yung Samgyup mo? Tagal namin. Parang kaya mo kumain ng marami talaga na Dati siguro, ngayon parang pag kaya kong kumain ng marami pag walang kanin. Like sobrang kaya ko sagadan sa dati ako, pero ako siguro max na yung kung ipi-pace isang oras, pero ako usually 30 minutes eh. Oo. Yun na yung isa napansin ko na nakasama natin. Sobrang 2 oras mag-Samgyup. Ako kaya 2. Grabe, sinasagot talaga, no? Si Tor tsaka si Raf lakas mag-Samgyup din dati. Hindi lang siguro ngayon, pero dati nakasama rin Lugi talaga. Hindi mag-Samgyup. Lugi talaga. Shoutout sa nilang 2. Grabe. Pero pag kumakain ako sa Samgyup, lang eh. Ayoko ng parang lahat beef lang, parang ganun. Kasi pag nahaluan yung ko ng mga pork at saka chicken, mauumay na ako agad. Parang hindi ko na ma-maximize yung beef. Saka gusto ko rin beef lang din kasi yun pinaka-safe kainin. Kahit sabi mong hindi pa siya ganun ka... actually ganun. Mabilis lang lutuin lahat. Mga ganun. Yung chicken, lutong-luto talaga. Para delikado yun kapag pag hindi masyadong luto. Yung beef okay lang. Yung beef talaga. Tagal ko na di nag-Samgyup Dang. Yung nauso nga yung mga sangyupsal. Tulputan. Dati, every after duty, kumakain kami. Kaya ngayon, pag na rin, sangyupsal, parang... Na-umay. Parang na-umay na. Hindi na. Na. Ako mga trip ko ngayon, mga Chinese foods. Parang gumraduate na ako dun sa, sa samgyupsal era eh. Mga Chinese foods yung mga trip ko ngayon eh. Solid yung pag pre-squat day, para bloated ka para talagang bracing mo. Oo. Ganun ginagawa ko pag, for example, di ba Saturday yung primary ko. Before that day talagang niloload ko talaga yung para kargadong matindi. Kasi ako, pag nag-SBD day ako, parang tumatagal na siguro minimum 4 hours. Minimum. Usually 3-4 hours. Ganun para talaga. Yung SBD mo, primary SBD. May secondary, may primary. Pero yung SBD na yung primary lahat yon. Primary lahat. Pero may backdowns yun, ha? Mag-backdowns yun. Para pag nag-meet ka, parang easy na lang yung meet. Actually, advantage nun. Pero grabing training yun. Grabing training. Ang ginagawa ko, between, like, for example, after squats, after top set backdowns, kakain ako. Parang pinapractice ko siya kung paano nangyayari sa meet. Parang yun yung idea. Pero feeling ko yung SBD day na ganun, hindi siya sa lahat. Kasi nagkataon lang pwede sa akin kasi dito lang naman ako nagtatrabaho, di ako nagta-travel. So mas yung oras ko mas malaki. Parang ganun. Pero buti sanay ka na in between nakakakain ka ng meals sa training. Ako pag kunwari in between, kumain ako in between. Nahirapan na. Nahirapan ako magbuhat. Hindi ko alam dahil feeling fullness ba para feeling bloated, ganun. Pero pag ganun, kukain ako, tapos papahinga ako 30 minutes. Para talagang meat style talaga siya. Pero may mga pagkakataon, for example, may lakad after,
Nararatratin ko na siya. Parang tubig, karga lang ng tubig. Pero napansin ko kasi kapag ginagawa ko yung kumakain ako between, hindi pagdating ko dun sa pa sa mismong buhat, agad, parang nag-replenish ulit. Parang ganun. Or depende. Pero hindi siya talaga para sa lahat. Nagkataon na nag-work sa'yo. Oo. Actually ngayon, ito yung dito, advisable hindi porket, kasi yung mga, syempre, ang tinitingnan natin, worlds yung mga superstar ng worlds nag-araw-araw SBD. Ngayon, dati 2 lang SBD day ko. Ngayon, ginawa namin 3. Pero, Agata, ano ba yung kay Agata? 6 times a week yata yung kay Agata, di ba? Pero baka isipin nyo, RPE 7 lahat na. Hindi, may mga, unang SBD day ko, parang practice tech lang talaga. Sobrang gaan, parang ganon. Parang at the end of the day, kailangan nyo pa rin pag-usapan ng coach nyo. Kung may coach kayo, parang ganon. Kung hindi talaga siya para sa lahat Parang, kasi, hindi mo malalaman kung di mo masusubukan Kung nag-work, di, gawin mo. Parang ganyan. Siguro may may natatakot ka lang subukan. Di, ganito, ganyan. Pero, depende pa rin sa inyo. Nasa rin naman yun. Sa coach. Depende rin naman sa coach mo. Yung mga loading protocols. Oo. Sa, sa mismong schedule mo. Sa schedule mo. Yun yung pinaka, dapat, yung training mo is, naka-pattern sa schedule mo. Hindi siya yung fix na ganito. Dapat naka-pattern. Kumbaga, i-adjust mo talaga. Hindi porket, hindi talaga siya para sa lahat. Parang ganun. Na-try nyo na yun. Di ba? Na-try ko na yun kay nagpa-coach ako dati kay Bianchi. Shout out PBT Roach. Shout out marami ka rin akong natutunan. Oo. Talagang yun. Kung sanay ka na SBD day, ang advantage nun, pag sa meet, parang na lang sa'yo, hindi ka pagod. Pero, depende talaga sa tao. Pero hindi ng training ko nun. Minsan mga 6 na oras yata yung training ko nun. Pero kung pag mataas yung activity level mo outside ng training mo, for example yan, tawag dito, active yung trabaho mo, parang, alanganin. Or depende kung paano, kung matotolerate mo yun. Kasi ako, siguro kaya lang talagang umakma sa akin kasi yung activity level ko talaga ang baba. As in, ang baba talaga. Ang only time lang na lumalabas ako usually, Sunday pag kumbaga Sunday kasi date yun ng kumbaga lalabs time yun parang ganun pero ayun, nagdedepende talaga, pero ayun, kumakardio, the joke lang. nag-side quest. Kumakardio. Pero anyways, ayun, I mean, going to the powerlifting meet na, powerlifting na in general, ito na lang para hindi masyadong umaba. Ano yung pinaka-memorable na na pangyayari? Ikaw muna kasi alam ko parang alam ko na yung nito sa powerlifting career nyo in general, like memorable meet, memorable experience, parang gano'n. Sa akin wala pa talagang memorable kasi never pa ako nag-gold ng Nats. Okay. Nagpo-podium, nag-gold na rin sa bench only dating pa, pero wala pa talaga. Siguro yung lang sa akin. PRs lang talaga. Okay. So, yes. Yun. Ikaw? Tsaka, kada meet naman masaya. Oo naman. Kada meet naman masaya talaga. So, yun. Every meet may Oo. Mismo. Kada meet talaga masaya. Kahit sabihin mo na hindi yung buhat mo, hindi according sa plano. Oo. Okay lang. Parang all out ka ba rin? Saka community. Saya pag ang dami mong kausap di ba? Yun yung pinaka nagustuhan ko. Doon mo sabi mo kahit hindi mo kakilala, magiging kakilala mo, di ba? Saka mga tao kahit sabihin mo kalabang ko yan. I-cheer mo. Doon ako nagulat yung pag unang meet ko. Ang galing naman na ito. Di ba? Parang kahit kalaban mo man. Diba? Mag-up ka pa rin putik yan. Di mo pipigilan So, ayun. Ikaw, anong memorable? Ako, siguro, memorable, first meet ko, So, siguro, yung iba, alam na to, pero yung isa hindi pa nakakaalam. So, kasi matagal na yun First meet ko, bamba ako, Parehas tayo. Anong lift sa'yo? Bench. Pareho. First meet ko,
Paano nangyari dyan? Go nga. Una, wait lang. First meet mo ba mo? Lang ako. Sige. So, memorable meet ko, no? First meet ko. Bambot ako nun. Saan to ginanap? Saan nga ba? Fisher Mall. Fisher Mall. Oh. So, una, paano ba? Commands. Yung na parang nangyari son. Ako, naalala yung, magkalapat ko namin, 59 dapat nun eh. Dapat di umabot ng weight class. Hindi. 66 talaga. Kasi first meet ko eh. So, hindi ko pinlano mag-cut. Kinulang sa time nung una. Kinulang sa time yata. Tama ba? Kasi parang hindi ko na... oo. Kasi first meet. So, kinulang ata sa time yung una. Pangalawa... Once. Hindi. Commands ba? Miss Groove yata yung pangalawa. Yung pangalawa. Miss Groove. Yung Anong weight neto pala? Anong weight? 95 kilos. 95. 95 kilos nga lang ata yun. Talagang kaya naman. So na-miss groove ata na parang may dumulas eh. Kasi yung bench na yun hindi ginawa sa hindi sa taas siya ginawa. Okay. Hindi siya doon sa baba na Eleiko rack mismo or Era rack. Iba, hindi siya. Iba siya, oo. Ibang rack ginawa. Kasi wala nang oras noon eh, parang bumper plates pa nga gamit. Hindi Eleiko kasi nasa baba yung Eleiko noon. So, miss groove ako noon yung second, tapos yung third naman. Kinabahan. Lipad. Tapos na-rack. Kasi na ako eh, parang wala na ako eh. Sabi ko, kailangan buhatin ko na talaga to ng maayos. So, bilis talaga. Bilis. Di-rack mo. Natuwa pa ako. Sabi ko, okay. Yung commands. Commands pa, nira ko. Ginawa mo pa? Hindi ko na ginawa yung deadlift Stop ka na. Kasi, yung deadlift, gagawin. Gabi na kasi. Gabi na yun. Oo. So, ako, parang 11 na ata matatapos yung meet nun kung tama ba pagkakaalala ko. Oo. Nandun pa rin ako. Tinapos ko yung buong event pero hindi na ako nagtuloy nung deadlift. Kasi parang first meet ko yun. Parang lungkot ko. Frustrating, no? Frustrating. Grabe. Tapos anyway, preparation ko naman din noon. Short lang naman. Tarang enjoy yung process. Pero nakaka-frustrate pa rin eh. Frustrated talaga. Sabay kayo nun? Kamusta mo yung meet mo? Maayos yung meet mo nun? Naka-podium ganun? Fourth place lang. Fourth place. Okay. Tapos body weight. Gets. Yun. Pero ako nun, di naman ako umasa podium eh. Parang gusto ko na enjoyin. Kasi umpisa nga lang ako. So, talagang numbers ko nun, baby, pang umpisa talaga. Man. Ang mga sila yun eh. Sila Isaiah pa yun. Yung sila pa yun number 1 tsaka si Nilo. Kung kilala nyo si Nilo yun. Hindi ko na nabutan yan. Nilo tapos si Chibesa. Coach A. Kung kilala si Coach okay. A. Si Coach A. Rin yan. Isa pa yan sa mga OG na powerlifters. Si Coach A. Grabe. So, sila yun noon. Sila yung parang laban-laban noon. Bam, out experience, grabe. Ako first time lang naman. Ganun din, bench din. Pero akin strength naman siya. Kasi ang pinaka-reason nun, feeling ko, dahil hindi ko alam yung calibrated. Tapos, ang nagtitrain ko bumper. So, pag bench kasi, talagang malaki yung bearing pala. So, yung first attempt na yun, alam ko 80 ba yun? 85. Parang tinire-reps ko yun. So, technically, confident ako dun. Tapos, ayun, strength issue. Sa ano yun zest? Sa zest nun. Zest. Oo. Tapos ito yung malupit. Akala ko, kaya umuo ako. Kasi nung warm-up pa lang, mabigat na, alam ko na. Pero syempre, usually pag ganun, ina-adjust eh. Diba yung Syempre, tatanungin ako, bawasan natin. Ako, gusto kong bawasan, pero wag na lang. Kasi akala ko dati, akala ko dati, kapag nag-first attempt ka, for example, 85, pwedeng babaan.
Yun lang. Yun yung mindset ko. Kaya, paano na ako pasabi ko na kayo sa coach ko, di ba, pag yung isip ko, gusto ko ng babaan. Kasi ang bigat talaga 70 pa lang. Warm up ako. Tapos, pero sabi ko, hindi. Pwede naman bawasan eh. So, moral lesson doon, alamin niyo yung rules ng mga sports na sasarihan. Yung pala, no, pag first time ninyo, yung rules talaga. Nadadali sa rules talaga. Rules, commands. Rules, oo. Yun yung feeling ko, yun yung natutunan ko noong time na yun, which is napakahalaga up until now. Kahit sa ang sports na pasukan nyo, kahit trip nyo lang, alamin nyo talaga yung rules. Kasi wala na yun eh. Parang wala ka na excuse nun. Parang ganun. Saka kahit ma-execute mo yung mga targets mo, kung di ka sumunod sa rules. Wala rin. Sayang. Sayang yung training mo. Kasi imagine mo, yung nabam out ako. Ito yung malupit doon. Yung mga kasama ko, coach ko, yung ka-team ko, putik naka-podium. Ang sasaya. Tapos ang malupit pa doon, parang ang gamit pa naming, coach AirPods. So, pauwi kami, masaya sila, ako, poker face. Pero rin doon, may fuel din yun para mas actually, diba? On the other side, yun yung nanggigil. Parang yung time na yun, parang sinumpa ako, di na ako magbabam out. Tapos ito malupit doon, isingit ko lang, pangalawang meet ko, munti ka na. Bench ulit. Munti ka na. Pero wala attempt selection siguro. Siguro hindi, lang, tawag dito, commands. So talaga mas strict sa commands siguro. Yung parang commands. Medyo pag may bumibigat na minsan Commands. Commands sa kinabahan. Parang bumalik kasi sa alaala ko, tangina ito na naman. Bench na naman. Kasi technically bench talaga pinaka stricto. Saka Ang dami kasi tinitingnan din mismo. Ang dami tinitingnan sa bench Yung elbows mo, yung puwet mo, yung paa mo. Dami. Sobrang, siguro, yun yung pinaka-technical. Oo. Yun yung in terms of sa squat, wala. Sa lang yun depth. Depth mo lang depth lang, oo. Start lang. Squat ka lang, start. Tapos, rock. Pinakamadali, deadlift Deadlift. Intayin ka lang. Yun. Ako naman, boy 1 out of 3 sa bench. Boy 1 out of 3. Tapos RPE 10 yung first attempt. So, attempt selection siya. Attempt selection, tsaka commands din. Oo. Commands, no? Ayun. I mean, in terms of attempt selection, dyan din natutunan ko na parang as much as possible, lahat ng first attempt mo. Alam mo yung pwede mong gawin kahit nakapikit ka ng maayos. Parang ganun yung... Saka, kailangan ready ka mag-adjust sa midday. Hindi, kasi during meet, hindi siya yung parang planado. Kung ano yung nakaplano, yun talaga yung mangyayari. Hindi. Minsan, ang daming pwede mangyayari. Kasi, syempre, hindi naman, yung meet naman, di naman perfecto talaga di ba? Oo, man. Kasi magre-reklamo ka yung platform madulas. Lahat kayo. Affected hindi lang dun. Affected, no? Hindi lang ikaw. So, adjust lang din. Oo, siguro, mafo-frustrate ka, pero kailangan marunong ka rin mag-adjust during... Kumbaga, focus ka lang doon sa controllables Hindi mo na makukontrol. Ganun ako dati. Medyo ako, mareklamo ako. So, eventually, nung nag-grow na din ako, parang hindi mo talaga maiwasan na may makikita at makikita ka na ayaw mo So, ang gagawin mo na lang, focus mo na lang so makokontrol mo. Wala ka na magagawa, nandyan na yan. Lahat naman kayo makaka-experience yan Ang lagi kong dati yung platform Yun yung madulas, parang ganun. Kaya ngayon, tuwing may 3 lifts na meet, nakikita ko na. Mga ibang coaches titingnan sa platform 1 or platform A. Yung chief ref dito na magpapacommand, ganito yan. So, adjust natin, babaan natin yung weight kasi ganito yan. Ganun na, kaya matuto ka. Matuto rin mag-adjust. Dati, di tinitingnan. Ngayon, sino yan? Pag nakita mo na yung referee. Sino dito? Adjust tayo. Adjust tayo. Ganun na dapat. Adjust tayo. Hindi natin alam kung ano pwede mo i-adjust. Adjust na. Mismo. Kumbaga, kailangan din kumbaga, kung may plan A ka, may plan kasi A hindi to mo Z rin ka. Kunwari, hindi mo rin kasi pwede i-contest Mahirap i-contest pag yun na yung decision talaga. Lalo na, napansin ko lang di ko lang alam, sana di ko lang kung paano nila maaayos. Recently, kahit mga big event,
walang jury. Ano bang ano doon? Like, I mean, yun nga, yung kumbaga, dahil hindi mo pwedeng i-contest kasi nga, walang mga jury. walang mga jury. Parang, alam mo yun, kaya ready ka dapat doon sa mga ganong pangyayari. Ang naging limitations kasi, no, so dati kasi kami board, no. Oo. Kung ano nyo, dati kami board. Ngayon, bago na yung board. Tapos na kasi yung term namin. Ang isa sa mga limitations nun, konti lang yung qualified talaga na maging jury. May qualification kasi yun eh. Mismo. So, konti lang talaga yung qualified. Kailangan mo pang exam sa ibang bansa, Cat 1, Cat 2, mga ganong, kailangan mo pang, tas kailangan mo pang mag-ref mismo sa international level. No? Pero alam ko meron na tayong mga younger generations na kumuha ng ganon. Alam ko si Reggie. Anyways, ayun, tawag dito. Ayun, in terms of jury. Kumbaga, wala tayong halos hindi qualify yung kasi iba. Kasi yung mga iba na qualified, may edad na rin talaga. Sabi na si Aspi, sobrang na ni Aspi. Kung kilala mo ba si Aspi? Parang, siguro sa mukha. Sa mukha, ayun. Si Sir Aspi. So, na rin, hindi ko lang alam kung ilang taon na si Sir Aspi, pero na rin, mahirapan na rin siya. Siguro. Technically. Siguro para lang kasi syempre, madalas, which is normal, magreklamo ka sa calls, pero siguro na lang, yung controllable dun is, gawin mo na lang siguro yung yung lift na talagang alam mo sa sarili mo na, although hindi mo yun, kasi iba na rin kapag nandun ka na, nagbubuhat ka na. Pero siguro, nagmamatter din kung paano ka nag-training eh. Like, kung nasa lifting standards din yun din. Kumbaga, wag ka magtataka kung nag-training ka, wala sa lifting standards, tapos, pagdating sa meet, magreklamo ka. Mag-expect ka ng something. Parang ganun. So, at the end of the day, babalik din sa'yo eh. Alam mo yun? Tsaka, yung minsan, sa mga referee naman, wag yung awayin yung mga referee. Mismo. Actually, rin naman sila, tao lang din naman sila, 'di ba? Wag niyo silang awayin kasi marami naman din yan. Madaming kung nandoon sila, qualified talaga sila kasi may mga pinagdaanan naman din para mag-referee. Mismo. May mga examinations yan, tapos may practical pa yan eh. Examination. So, I advise lang din para yung lumaki lalo yung sport, yung community maging volunteer din kayo, parang mag-referee, ganun. Kasi, para ma-experience nyo. Ma-experience nyo rin. Para ma-experience nyo rin yung, saka, pupusta ako, yung mga athletes, yung buong IPF rulebook, hindi na alam yan. Mismo. Yung referee, binabasa yan from, pati, kung di mo alam, or kung hindi alam nung iba, yung mga specifications nung gaano kalayo yung knurling, may gaano kataas yung bench, gaano ka, meron yan sa rulebook. Nasa rulebook yan. Yung mga kulay, pwede bang kulay ganito yung plate na to, pwede bang, may kasama siya sa rulebook. Ako, nung nag-ref ako, nagulat ako, ganito pala kalawak talaga. Yung mga pwede. Tapos, lahat nandyan, pati yung sa flow ng competition, meron din sa rulebook ng flow ng competition. Mismo. Talagang, kaya, suggest ko nga sa community, para kung ayaw nyo referee or yung rulebook mismo ng IPF, basahin nyo. May updated na ngayon eh, may bago na. So, lahat na rules sa squat, bench, deadlift, nandun na rin. Kumbaga, dyan papasok yung ignorance of no excuses, no one eh. Yung yun na nga. So, diba? Rules sa wrist wrap, rules sa knees, may ang dami. Ganun, malawak siya. Kasi pag athlete kang, isipin mo lang, squat, bench, bench lang. Squat, bench, deadlift. Yun lang isipin mo, yung rules na yun. Pero, mas malawak pa siya. So, I advise, basahin ninyo. Ako kasi namulat ako nung nag-referee. Ganito pala yun. Mismo. Tapos, ang dami. Kahit ako, hindi ko siya mamememorize ng, hindi ko siya mamememorize. Talaga.
Kailangan balik. Familiarity na lang yun kung ganun kalaki yung yung rule. Kaya believe ako sa mga kumuha ng exam nga, yung mga Cat 1, Cat 2 yan. So, shout out kanila Reggie. Alam mo si Mikey kumuha din. Hindi ko lang sure kung kumuha na si Wheeler data kumuha na ba? For sure si Wheeler. Basta yun. So, si Joyce din ata ba? Para, syempre, next generation eh. Syempre sila Tito Eddie. Na rin, hindi na siya, iba na rin yung pinagkakaabalahan. Mismo. Technically, minsan hindi na sila mapag-jury. Tapos yung isa pang jury na pwede is si Daddy ni Raymond. Oo. Si Tito Mon Daddy ni Raymond. Pero mga OG. Sila yung mga pwedeng jury kaso minsan busy na rin sila eh. Oo. Siguro na lang no. Kumbaga as much as possible kung gusto niyo naman mag-voluntary, go. Sa growth naman ng community din. Parang gano'n. Tsaka respect lang din talaga sa referee. Kasi kung wala sila, wala rin competition talaga. Man. Hirap din, kakapagod din yung buong araw, di ba? Oo. Kakapagod tao lang din naman, di ba? Oo. Mismo. Kumbaga siguro, ang pinaka natutunan ko, kumbaga, make your lift parang, ang tawag dito, parang ibenta mo sa kanila yung lift mo. Parang may nakita akong real kay Manders, kay Manders yung ganyan na parang ibenta mo talaga. Parang gano'n din may yung confidence na parang yun yung tamang word. Dapat yung gagawin mo ang lift as much as possible, undeniable. So magsi-circle back yan sa training mo. Kung nagde-training ka ba ng lifting ng competition standards, pagtingin mo, tinatouch and go mo lang pala yung bench mo. So, mataas pala yung puwet. Kumbaga, at the end of the day, babalik sa'yo eh. Kasi ikaw yung nagpe-perform eh. Parang ganun. Although may mga instances, circumstances na mga extreme na, yung sobrang maninipis na tawag, pero hindi naman kumbaga na yun eh, sobrang rare moments na nun eh. Kumbaga usually, alam mo yun, usually nangyayari, pag nagre-reclaim yung lifter, kasalanan din nila mismo. Kasi di talaga pasok eh. Ganun. So, ayun. Anything to add dun? Wala naman. Yan. I mean, moving forward tayo, di ba? I mean, ano yung, since, yun matagal na kayo dito sa, powerlifting scene, ano yung, like, plans nyo in terms of powerlifting community in general? Hindi lang sa pagiging powerlifters. Yung, for the meantime, ito muna, yung Impact. Ayan Impact muna na bench, raw national bench. So, can you, explain us, paano nabuo si Impact? Kasi pangatlo na to eh, di ba? Impact 3. So, kasi kami, naging board kami ni Kicks. Okay. Last term, pag board ka kasi usually 3 years. Yung term. Tapos usually, nakatoka ka dapat sa isang mag-tournament director sa isang meet. So, syempre, yung pinaka-pipiliin namin, yung pinaka-madali. Bench only. So, yun. Mahirap, men. Kaya, na-imagine ko eh. Oo, men, mahirap. Kasi cargo mo lahat eh. Responsibilidad mo lahat. Shoutout ako sa mga nag-volunteer talaga. Shoutout. Shoutout nga pala sa mga lahat ng mga nag-volunteers every meet Sobrang solid. I mean, paano siya like pangatlo na to, 'di ba? Tapos prior to that, yun nga nauso nagkaroon kami ng sinalihan na competition, C-ball. Tapos before C-ball kasi yung pinakaunang meet yata before nung nag-open yung pandemic, anong pangalan? May pangalan yung pangalan yung Ronax 2023? Parang sa Ayala ba to? Sa Ayala Malls? Oo. May pangalan din yun eh. Kalimutan ko. The after ng C-ball. Naglaro ka nun eh. Ano pangalan nun? Yun ba yung may pa? May Dew Foam? Oo. May unan pa? Yung nakakamiss yung unan eh. Yung nga yung nire-repeat ngayon eh. Naabutan nyo yun, di ba? Siyempre, naabutan nyo. Nakailang unan ka na. Ako isa lang eh. Buti nga, naabutan ko yun eh. Oo. 74 pa si yata nun eh. Nung time na yun, si Moscado eh. Oo, naalala ko yun. Podium siya nun. Oo. 74 pa siya nun. U eh. Parang Unity ba?
nakalimutan ko pero naalala actually so, nandun ako diba, sa meet na yun. Parang nagsimula may pangalan tapos nagkaroon ng 2022 yun. 2023 January or Sibol. Basta after nung Sibol na yun, parang nagka-impact. Pinalanganan. Ang Sibol Luzon, 'di ba? Tama ba ako? Tapos after nun, yung parang national something na ba yun? Impact na muna. Pinakauna namin. Pinakauna nyo Impact. Impact na pa yun? Equip bench. Equip lang. Walang sasaling equip lang pero namin maraming sumali na nag-grow. Gets. So parang medyo nag-record na rin yun for equip na pinakamaraming nag-join for equip bench parang 50 plus. Oo. Usually mga 20 lang ganyan. Yun kasi sabi sa mga 20-30 na. Oo. Saan ginanap to na Coro Hotel. So parang trip namin yung medyo kakaibang lugar Oo. Yun. So ikaw, ano mga memories mo? So Impact 1 so ginawa yun sa Coro Hotel, parang function room. Function room, function. 'Di ba ganun madalas ganun nakikita ko sa yung mga meet sa ibang bansa, parang function room siya. Parang inano namin kasi parang pinapag-usapan ba natin palagi na lang mall na lang. Dati hindi ka pa yata nagpa-powerlifting noon. Meron kasi dati hindi ka pa nagpa-powerlifting noong 2018, tayo second best team ba tayo noon? Yung parang hotel, anong hotel yun? Aberdeen ba? Aberdeen. Oo, parang parang iba rin yung dating pag hotel yung venue diba? So, parang natripan namin na sumubok sa hotel. So, tinry namin, which is okay naman, limitations lang. Marami kasi hindi namin ang expected namin sali 20-30 yun lang. Pero hindi na expect nag-50. So 50. Plus tas wala pang crowd control noon, no? So yung isang tao, 3 kasama, 4. So dumami. Puno puno yung venue. Maganda na rin doon, nagmukhang siya. Nagmukhang full talaga siya. Nag siya, mismo. So yun, birthday mo pa ata yun, di ba? Birthday mo pa yun. The day after yung birthday. Yun yung unang which is thankful kami. Sinuportahan kami lahat nung sponsors natin. Kasi nilatag namin yung anong tawag dito? Mga proposal. Thankful kami. Sinuportahan kami ng mga sponsors. Tapos mismo. Shoutout sa mga sponsors yan. Then, from Impact. Ang following nun, di ba? Tama ba ako? Gymzilla na. Yun na yun, no? Impact 2, Gymzilla. Sumali yung athlete ko dun naalala ko. Hindi. Yun yung time na hindi ko siya inhandle. Pinahandle ko siya kay Gibo. Bench lang naman kasi. Parang binigyan ko lang siya ng gagawin. Parang gano'n. Gymzilla. Parang last year ba yun o this year lang? Parang this year lang. Last year. Parang gusto kasi ni EJ, parang talaga. Kasi, pag sinabing bench, dati, pag sinabi mong bench only, lang, parang matapos mo lang yung parang sinauna, matapos mo lang yung event na yun. Actually, maganda nga yan, may ganyan kasi, parang anong nangyari, parang inside joke to sa powerlifting community pag bench sa mga nanonood Parang minsan hindi na pinapanood. Depende na lang kung may malakas talaga mag-bench. Parang dinadaanan si bench Parang gano'n. Which is maging big thing din na nakaka-create kayo ng ganyan na parang bench only lang talaga. Para ma-appreciate naman. Saka talaga, kahit sabi mong bench only, talagang pinaganda mo. Mismo. Ganda, nung nakita ko yung sa Gymzilla, ang ganda nung nun Parang pag tinignan mo sa camera, akala mo ang laki ng venue, para gano'n. Sa Gymzilla. So, thankful din kami. Shoutout sa Gymzilla, no? Shoutout kay Boss Shane, tsaka Gymzilla, the best. Sobrang support sa amin ni Boss Shane. Sobra. Shoutout. Tapos pinayagan niya kami kasi pinamove niya lahat yung mga shoutout din sa mga nagbuhat. Yung buong gamit niya sa grabe, good service. Good service, so shoutout sa inyo. Grabe. Kung wala sila, hindi talaga possible yung mga mismo event, lalo na laki talaga ang hero talaga sa mga event, hindi yung hindi tournament director, yung mga ang hero talaga yung mga volunteers talaga. Mismo. Hands down talaga sa volunteer. Parang yun yung kailangan mo alagaan talaga pinakamahirap na part, parang alam mo yun, kumbaga physically draining yun Oo. Pag pa lang, kuwari, pag
kuwari may venue tapos i-deliver yung gamit, syempre aayusin niyo yun. Saka ginagawa nila yun out of, 'di ba? Oo. Hindi yun ano nila eh. Pwede naman nila hindi gawin eh. Kaya nga. Pwede naman sila Voluntarily passionate kasi sila sa sports mismo. Out of love dun sa sport, Mismo. ginagawa nila yun na ganun. Hindi naman sila kikita ng malaki dun eh. Mismo. 'Di ba? Parang parang gets mo siguro banding na rin sa pero yun nga pagod talaga. Pagod talaga. Wala kang tulog tapos umaga pa lang mag-start na kayo tapos maglo-loader spotter tapos after no event mismo. Higpit pa. So ano talaga sila talaga yung parang yan, shoutout sa mga volunteers din. Sa Impact 2 wala. Trip lang namin yung Impact 1 kasi parang practice mode, parang napilitan lang kami mag-TD noon eh. Yung Impact 2 parang gusto namin medyo parang USAPL vibe para kahit paano ganahan. Yun, tas parang record din yata sa PAP yun. Parang 110 yung nag-register pero parang 100 so 100 yung So never nangyari sa bench. Kasi parang punong-puno yung Gym Zilla noon time na yun. Kami kung paano buti pumayag na gamitin yung NINGS. Yung sa baba registration. Para hindi na bago umakyat registered na parang gano'n. Para talagang siksikan talaga sa Damn. Tapos ang spectator yata 100 din. Oo, yun pa yun, dagdag pa yun. Syempre, kung may isang athlete katumbas niyan, 1 to 2 spectator eh. Ano yan hindi pa to yung handler Hindi pa yung handler. Hindi pa handler yun. Hindi pa handler yun. Di ba? So talagang imagine ko punong-puno nga. Lapas 300 yung tao nun. Oo. Hindi ko paano nagkasya sa grabe. Gym Zilla nun. I mean yun, leading to, ito na, which is yung Impact 3. So, originally, itong pinag-usapan ko after Impact, Impact 3. Gusto sana natin. Originally, after Impact 2, napag-usapan namin. Impact 3. Hindi pa namin parang ito kayang Impact 3 next year. Plano sana namin talaga originally. Impact 3 lifts kasi yun okay. Yun ay last year namin, last na. Yun ay last Impact 3 lifts. Kaso, ang daming nangyari sa akin kay EJ, daming nangyari mga personal na So, dapat nga hindi itutuloy ito di ba? Dapat wala. Kasi dahil nga sa external factors. Pero napag-usapan, biglang nag-gym lang tayo tapos napag-usapan na tuloy na sa kilos. Napag-usapan, wala na talaga. Nag-gym lang kami one time sa kilos tapos napag-usapan lang namin tuloy na. Sige. Original venue dapat sa Impact 3. Dati pa, last year kausap ko si Lance. Activate. Sa Activate talaga. Parang Activate dark lighting na parang hindi ko alam kung alam mo yung animal. Parang cage, parang deadlift. Parang ganun yung gusto kong peg na Kaso ang daming nangyari, back out na kami sa GC na board na parang sa group chat ng board na skip muna talaga. Pero nagbuhat kami, dumalaw kami sa Kilos. Huling buhat nito bago ikasal na bachelor. Na-convince ako ni former president ni Willard kasi anong tawag dito? Nandun na yung ingress, wala naman nandun na yung mga gamit So, sige na nga. Kumbaga less hassle yun sa part nyo Wala na ingress, tapos yun na yun. Tapos parang last backdrop na lang yung iintindihin nyo doon last term na rin sa board para matapusin yung So, yun, isang malupit na lang. Mismo. So, yun, Impact 3. So, yun. Impact 3, December 13. So, open pa yung registration. Register kayo. Oo. Yung mga gusto sumali, siguro yung link ng registration ilalagay ko sa description. Merong link ng description na sa Impact na IG page. Nandun din. Alam ko meron din sa PAP. Naka-link din ata doon. Kasi ilalabas ko to probably bukas. By the way, for your information lang, yung Impact is hindi siya PAP sanction. Okay. So ano siya? Hindi, ginamit lang namin yung Impact, pero yung talagang Raw National Bench to. Okay. So PAP event to, nagtataka iba sa ibang hindi pwede mag-record. So dito pwede kang mag-record. Kasi talaga to, PAP event talaga to. Okay, this time. So pwede kang mag-record ng bench only. Okay, dito sa Impact. Sa Impact. Okay. Sanction PAP event talaga siya. Pag sanction kasi parang lang for qualifiers lang habol. Oo. So ito pwede kang mag-record talaga. 'Yon. Tapos
yung kilos. Sa kilos gaganapin. Sa kilos gaganapin. Pasig. So, ano ba? Ano bang, ikaw, ano masabi mo sa kilos? So, sa mga hindi pa nakapunta, so solid yung gym ng kilos. No? So, para nasa ibang bansa no? Para yun yung sinabi ko. Para ka nasa ibang bansa. Yung pagpunta ko doon, para ka nasa ibang bansa na gym. Saka siya ata yung first in the Philippines na fully equipped with Eleiko. Certified siya. No, Eleiko talaga lahat ng gamit. Mismo. Kahit yung mga power rack, Eleiko din. Pati ata yung lagay ng chok Eleiko din. Certified. Pati dumbbell. Pati dumbbells. Eleiko din dumbbell. So, sila talaga. No? So, i-recommend, no? Kung hindi nyo pa nakikita, try to visit Kilos, no? Yep. Pati yung upuan sa CR Eleiko. Pero ayun nga, hindi share ko lang din. Magandang gamit pero hindi naman sa pagiging maarte sa gamit. Syempre, tayo kahit anong basta importante meron tayo makapag-training tayo. Pero paminsan-minsan maganda rin na maka-experience ng magandang gamit. Tas 'di ba competition na parang goal sana is international yung vibe lang. Yung maramdaman mo lang na international. Tas 'di ba, syempre sa karamihan sabi na bench only. Pero ang laking factor ng bench kung gusto mo tumaas yung total mo. 'Di ba? So, 'di ba commands. Iba pa rin na maka-experience ka ng commands talaga na competition na kunyari sa mga magnanats, 'di ba? Sa mga magnanats. 'Yun. Saka hindi lang naman siya na sumali ka lang para compete ka lang ng gano'n, no? So to build yung community rin technically. Parang dami mo rin kasi makikilala So network mo in terms of fitness or enthusiast ka ng powerlifting, mas dadami, mas marami ka mas lalaki. Mismo. Kasi ikaw, di naman kita kilala. Di ba? Sa powerlifting lang din naman tayo nagkakilala, di ba? So, ganun lang din, no? Lalaki yung community. Ito rin yun on other side din. Yung mga gantong mga powerlifting meet. Kaya gusto ko rin pupunta kasi nagkakaroon kayo ng connection outside Like, may common denominator pala kayo na itong coach na to or athlete na to. Then, alam mo yun. Di ba? Parang jive na agad. Kasi mismo. Same Feeling ko ang isa sa mga reason kaya mabilis mag-jive yung mga powerlifter kasi parang iisa lang yung trip natin Parang parang yun yung pinaka-common denominator natin. Siyempre, pag powerlifter ka, malamang sa malamang, hindi ganun. Kasi, sa sports na to, kailangan discipline So, technically, hindi man kayo like parehas ng buong ugali. May yung common denominator nyo dun sa mismong Magkano kayo agad parang magkiklik kayo agad Parang same wavelength kayo. Yun. Diba? Tamang same wavelength talaga. Kaya masaya talaga. I mean, siguro di talaga ako nagsisi na mag-jump in sa powerlifting dahil dun sa community talaga. Ikaw ba dati ano bang sport mo dati? Actually, wala talaga. Meron basketball talaga. Basketball tapos buhat-buhat. Kaya lang naman ako nag-gym kasi short lang. High blood daw college first year. Alam mo yung mga pag college ka may like annual na test para kung basta yun. Yung na-found out na yun, high blood ako. Parang nung time na yun, hindi ba magbilang ng macros, alam mo yun yung parang no rice diet pa ako. Bumaba naman yung blood pressure ko. So eventually, ganun pa rin high blood pressure. Tapos, buti na lang meron na nakausap na malupit na cardiologist. Kinabahan ako doon kasi parang akala ko papahintuin na ako magbuhat ng magulang ko. Buti na lang, sabi ng cardiologist, normal lang naman tumaas yung blood pressure mo kapag nagbubuhat ka or yung mga non-aerobic exercise. So, ang gagawin mo lang after mo mag-lift ng weights, gumawa ka ng anything na aerobic, mga running, jogging, kahit ano na aerobic. So, ayun, ginawa ko, bumaba na. Kumbaga, di ko na kinailangan ng maintenance para pababain. Kailangan lang cardio. Parang gano'n. Ilang naman. Activity talaga. No? Activity level para bumaba. Although, may hereditary din kasi, airpods ko, high blood. So, feeling ko dun ko rin nakuha. Pero, ayun. Buti na lang talaga. Kasi, kung hindi ko nakausap yung doktor na yun, di na ako nagbubuhat ngayon. Kasi, syempre, ilang taon pa lang ako. Syempre, pagbabawalan ako. Lalo na yung high blood, trader. Diba? Pero anyways, yun. May college ako nun. Anyways, ayun, sports ko, basketball talaga Tapos computer, ganun.
Ang laro. Ano ako more on MMOR ako kahit ngayon nga naglalaro. Mga alam mo yung Kabal, Run Online, mga ganun. Ganun doon ako lumaki. Mas prefer. Well, nag-Dota din naman ako. Dota, mga ganun. Tapos, pero pumasok talaga ako ng fitness din. Yun nga, high blood ako. Tapos, nag-vlog ako dati nun Pero yung content ko nun, yun, yung nag-start na ako magbilang ng macros. May mga tutorial pa nga ako ng macros sa YouTube kung pag na-search nyo. Tapos, ayun, buhat-buhat, ganun. Tapos hanggang sa, yun, nahinto. Nag-switch na ako ng powerlifting. Tapos, pinuntinyo ko pa din naman. Tapos, yun, the rest is history na yun. So, ayun. And, anything to add? Sa Impact, ano ba? So, dates na lang siguro. Dates December 13. So, kung gusto nyong, lang, di ba? Primary bench, kung ano lang yung week kayo noon, or yun, kung gusto nyo lang comp fields bago magsama-sama, bago matapos yung taon. To experience lang din yung kasi sinusubukan namin talagang gandahan yung setup, yung mga lighting, kung gusto nyo maka-experience ng ganung vibe. Oo. Tapos yung deadline of registration, November 29. So, week and a half na lang yung natitira. May slots pa naman, so yung Impact, wala namang name lang to, pero lahat ng proceeds, sana magkaroon ng proceeds sa PAP to, para sa PAP to. Hopefully makaipon si PAP para medyo makabili rin ng mga gamit, di ba? Para sa atin, tayo rin yung magbe-benefit. Tayo din makikinabang nito. Support lang sa community. Mismo. Parang yun yung namin bago matapos yung taon, maka-give back lang din sa communities. Siyempre, doon sa sport na mahal talaga namin, di ba? So, ilang years na kami dito sa sport, parang time to give back. Kaya advice ko rin sa younger generation, if kaya nyo mag-give back sa community, give back kayo through mag-board member kayo, mag-referee kayo, mag-volunteer kayo, mga ganun. Hindi naman parang ano ba to? Hindi naman yan magiging parang sapilitan sa inyo, kasi kung mahal niyo talaga yung sport na ginagawa niyo or yung passion niyo yan talaga. Parang side quest niyo na lang. Side quest niyo na lang. Kasi kami, sabihin na natin kami, ako or si EJ, ano na to parang outside na to sa namin Mismo. Parang give back talaga to, parang kung baga you're doing it out of passion out of passion na to out of passion na to, kasi busy talaga, busy lalo na yung mga work nyo, sobra talagang kung nyo, hindi rin naman kami kumikita. Hindi kami kumikita dito. Mismo. Talagang binibigay namin talaga sa community. Totoo naman na totoo, walang pera kung sa competition, wala talaga, wala kaming kita, walang pera, wala talaga. Mismo. Talaga to, give back talaga to sa community, sa pop. Sa tayo din naman may kinaba in the future. Parang gano'n. Tsaka 'di ba, better na gamit, better na competition in the future. Para hindi na kayo magreklamo sa warm-up room. Kayo, 'di ba? Yun lang din naman yun di ba? Kung may maririnig ka ng mga ganito reklamo, pagpasensyahan mo na, kasi ang limited talaga. Yun, may limitations especially dito sa Pilipinas. Ang support sa sports hindi ganun ka parang katulad sa ibang bansa na maliban na lang kung basketball. Yun nga. Anyways, kung ititingnan mo general talaga, hindi talaga. Kasi yung basketball kasi may pera doon Oo. Actually, yun yung nakikita kong pinaka kung saan may pera, nandun yung support kasi, di ba? Praktikalan lang talaga. Which is understandable naman talaga. Bakit magsusupport yung mga ibang, sabihin na natin, ibang kumpanya or wala namang pera sa sport na to. Mismo. So, kung tutusin, wala naman talagang pera sa walang palabas nga dito lang. Palabas, wala talaga. Pag athlete ka. May mga nagtatanong sa akin, kumikita ka ba dyan? May mga premyo ba? Wala, karangalan lang. Yun nga. So, sana in the future, talagang ma-recognize ng malaki yung powerlifting para rin. Mismo. May mga tao naman na na gumagawa ng ways, especially sa POP, mga previous board or mga
board member, gumagawa sila ng ways para makilala talaga sa Philippines yung powerlifting. Feeling ko papunta naman actually. Papunta talaga tayo talaga doon. dapat. I mean, feeling ko rin kasi comparing sa yung time nyo ngayon sa ngayon, sobrang 10 times siguro yung growth eh. Growth, oo. 'Di ba? In terms of lifters din eh. So, saka open na rin. Ano na talaga kasi, yung information open. Oo, isa rin 'yun. So, kumbaga na-less na yung barrier to entry eh. Saka siguro nakatulong na rin yung yung hindi ko naman inaano, no, yung pandemic, parang yung mga tao nagising na importante pala yung importante pala yung yung health. Mismo. Importante pala yung health, no? Health and fitness importante pala. Mismo. So, ang dami na rin sigurong nagising sa sa ganun. Kaya mas dumami pa yung naengganyo siguro sa sport natin. Mismo din eh. Yun yung turning point eh. Parang napansin ko sa timeline ng powerlifting sa Pilipinas. Actually kahit ata sa ibang bansa eh. Parang after pandemic, hindi lang sa powerlifting sa buong fitness eh. Parang doon kasi minsan kailangan lang ng potos ng tao para magising eh. Parang kailangan ko palang maging maayos yung lifestyle ko. Parang gano'n. Oo. Pag nandun ka na. Pero yun. Anyways, again, ikaw, anything to add? Ano ba? Salamat, mata ko lang so far yung go. sponsors. Go. Impact. Go. Siyempre, Kilos, PH, SBD PH, Avancus or Avansus PH, L1, shoutout kay Boss Lance, Whale, Dear Diet, RPE, salamat dito, bro. No worries. Coro Hotel, tapos may mga iba pa waiting for hopefully, no? Sana maging sponsors. Tapos magkakaroon din tayo ng abangan nyo lang, fina-finalist lang namin yung Impact shirt. Yun. Impact shirt. Niluluto na. RPE. Oo. Partnered with RPE. Yep. Abangan nyo, since magiging limited to, ipi-pre-order to sa website ng RPE, rpeph.com. So, I don't know, possible this week or next week. Basta abangan nyo lang pag na-release yung podcast na to, abang-abang lang kayo. Sa IG na rin. Kasi limited lang yung shirt na to. So, ayun. Sa uulitin, bro. Salamat. Maraming salamat. Din sa buhat. Solid magbuhat. Oo, man. Nakapag-deadlift na rin sa carpet sa carpet ni Aladdin. Aladdin. Last thing, before we end this podcast, no? Ano yung advice nyo sa mga young generations, young lifters ngayon? Any word? So, advice ko lang, wag niyong madaliin. Mismo. Yung powerlifting, di naman yan karera. Hindi naman yan race na kailangan panalo ka lagi. Hindi, wag niyo madaliin, no? 'Di ba? Kasi kakamadali nyo yung mga iba, kung may mapapansin ka, ngayon malakas siya, pero after 2 years wala na siya. Wala na siya sa sport, 'di ba? Kasi injured na. Pili ko ay isa ring factor ang itong sports na to, patagalan. Patagalan talaga. Oo, nakita ko lang parang Kasi isipin mo, matibay. Sino ba yung mga OG na talaga? Bago pa kami nag-start, ang dami ng mga OG na talaga eh. Oo. Sila Raymond, di ba? 8 years old pa lang nagpa-powerlifting. Bago pa ako mag-start, si OG na rin, si Aya, si Tito Aya, si Isaiah. Diba? Oo. So, ayun, dami rin eh. So, pero hanggang ngayon, nandito pa rin, di ba? So, enjoyin nyo lang yung process, then, kung, lalo na ngayon, madami ng, dati kasi limited ng mga coaches ng powerlifting. Ngayon, madami na. So, mamili na lang kayo kung sino. So, I advise, kuha kayo ng coach kung talagang desidido kayo na mag-powerlift ng matagal. Kuha kayo ng coach, or kung hindi nyo rin kailangan maging hindi nyo rin kailangan, kung gusto nyo lang ma-experience yung sport, makasali sa hindi nyo kailangan technically maging sobrang competitive. Enjoy nyo lang kasi yung numbers, mapapansin nyo, nandito na ako. Podium finisher na ako. Magugulat ka. Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang na, podium finisher na ako, di ba? Kasi, hindi naman ako nagsimula na. Champion agad, no? Champion agad eh. Ang dami,
may pagdadaanan ka talaga na ano, 'di ba? Sila saka yung record nga, sabi ko nga kanina, 'di ba? Meant to be broken 'yan. Talagang maganda gayon na nababasag yung mga record kasi ibig sabihin, ang dami ng mga bata na eto na talaga. Mas matutuwa ka kasi yung mga bata ngayon, eto na talaga, nag-active sila. Hindi na sila na-stuck sa sedentary na lifestyle. Solitary lifestyle. Hindi sila stuck sa alam mo yun, kasi ayoko na galawin kasi ibang topic na. Diba? Nakakatulong sa mental health mo rin eh. Oo, man. Diba? Pag, lalo na kapag meron kang goal or parang pag may goal ka sa powerlifting, parang step mo na rin, parang kadikit niya na yung other goal mo outside eh. Parang doon nabubuo yung disiplina eh. Yun. Ibig sabihin, may target ka rin. So, sa work, kunwari, outside powerlifting, may target ka sa work. May natututo kang mag-set ng madadala goals. mo eh. Nadadala mo yung disiplina ng sport sa Hopefully, madala nyo. Pero anyways, yun nga. So, yung mga bata, enjoy lang kayo kasi bata pa kayo eh. Ang dami pa nyo pang pwede pagdaanan. Enjoy lang kayo. And yun lang masasabi ko. Enjoy the process. Tapos, share sa community ng powerlifting. You share sa community sa powerlifting kung ano mo ma-share. Volunteer, share ng experiences ninyo. Tapos, so, iwasan lang natin iwasan natin inggitan, ito, mataas lift nito. Kasi, lahat naman tayo, nagte-train tayo. Mismo, pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo may, sa likod ng podium, podium finisher, sa likod nun, makikita mo yung tinrabaho ng tao para makarating dun. Hindi yan overnight champion ka na. Kumbaga, lahat tayo main character ng buhay natin. Main character talaga tayo ng sarili natin buhay, di ba? So, ayun. Ikaw, Jay. Yun maraming nasabing si Kicks, pero siguro ako yung unang na alam ng lahat to. Pero yung mga basic na tulog. Di ba? Ang hirap talaga, basic sa sabihin, pero ang hirap kumplituhin. Try mo 8 hours sleep. Tapos yung nutrition, alam nyo naman yun. Guilty ako dyan, Lahat naman, yun talaga basic eh. Pero yung mga malalakas, nutrition nila okay. Tapos tulog talaga. Hindi ko alam yung nagagawa ng iba, pero yun naman talaga yung tulog talaga, nutrition steps, yung mga basic. Tapos wag mag-overshoot, yung mga boring stuff. Yun yung una. Pangalawa, yung enjoy mo lang yung may kinalaman yung enjoy, yung treat mo yung SBD as a craft. Enjoy mo, instead of focusing sa numbers, focus on the skill. Para that way, may enjoy mo yung parang enjoy mo lang talaga mag-squat bench, maadi ka lang mag-squat bench deadlift na maadi ka lang gawin yung movement. Mismo. Yun. Kasi mo lang follow na yan. Maadi ka lang pagandahin yung tech. Maadi ka pagandahin yung tech. Pero at the same time, parusahan mo yung sarili mo sa sa bodybuilding accessory. Depende sa program. 'Di ba? Kung pero sundin mo yung RPE, pero mostly naman talagang pahirapan mo yung sarili mo sa accessory. Tapos don't quit. Yun lang, don't quit. Mismo. Ever kahit anong gusto mo sa buhay mo, kung gusto mo maging successful, mapa-powerlifting yan or hindi, huwag ka lang sumuko. Mismo. Go lang. Yeah. Siguro kung sa mga nag-quit, understandable, siguro hindi talaga para sa inyo. Hindi talaga basta may something ka na kung ano ba yung mo. Mission mo or side quest mo or Yeah. Regardless. Siguro ang main driver ng quitting yung mga external factors na nakikita nila eh. Or kung di man sa powerlifting, don't quit fitness. Lang, general. Don't quit fitness. Mismo. Kasi madadala nyo yan pagtanda talaga. Parang yun yung main, actually yun yung end goal na pagtanda natin. Alam mo yun, capable tayo. Mukhang pa rin mukhang ka pa rin 35 or di mo Actually, kahit kung long time naman na nasa fitness industry or fitness kahit mag-quit ka sa fitness, yung discipline nun madadala mo. Nadadala mo siya. Hindi siya wala na. Yung disiplina talaga yung nabubuo doon. Sino ba minsan sasabihin ka pa ng mga tao, gising ka alas 5 para magbuhat. Tas saka bago ka pumasok. Baliw ka ba?
Ay, okay. Go. Baliw ka ba? Hindi ka ba napapagod? Parang, di ba? Pero, ano yun? Disiplina yun. Feeling ko, madali nilang masabi yun kasi di nila nagigets. Hindi nila ginagawa eh. Yeah. Feeling ko yun yung reason why. Parang tingnan na nila yung mahirap yan. Pero hindi nila alam kung ano yung reason kung ba't natin ginagawa. Saka, ang payo ko lang din, lalo na sa mga younger generations, no? So, kung may mag-judge sa inyo, halimbawa, yung pakinggan. Alam mo naman sa sarili mo na kung ano talaga. Mas kilala mo yung sarili mo, 'di ba? So kung may mag-judge sa'yo or ano lang. Labas sa tenga. Oo, mismo. Tawanan mo na lang. Tawanan mo na lang. Don't kasi kung nag-judge sa inyo tapos you spread hate. So wala, domino effect 'yan eh. Puro hate na So huwag kayong maging emotional. Don't. Yun nga. Parang yung sabi ko, chill lang. Ako kahit sa competition or manalo ko or hindi, chill lang naman talaga. Saka wala akong awayin regarding sa chill lang. Enjoy lang. Yeah. Masyado to kasi emotional ang minsan kung maging emotional pa minsan okay lang basta okay lang. Bounce back lang or mismo. Which is normal ma-frustrate kung mag-rest ka di rest pero don't quit at the end quit. Kumbaga ang nagmamatter doon kung paano ka bumalik eh. 'Di ba? Wala tayo, na-bomb out tayo. Imagine mo kung na-frustrate na, hey, yung mag-powerlifting, 'di ba? Parang ganoon. Parang katagal kang emo trip noon. Gano'n katagal kang emo trip noon. Pero may isang linggo din. Isang linggo. Tapos after nun, wala, next meet, di na. Parang tinanim ko na siya. Parang, ayun. Oo. Parang feeling ko, malaking factor yun sa career ko, yung bomb out. Never ko nakalimutan yung alamin. Parang dahil doon tuloy, yun, medyo na tayo. Parang maingat na tayo. Parang gano'n. Oo. Tapos kung ano pa yung bomb out lift ko, yung pa yung pinapa-event natin. Oo nga parang 'di ba? Ironic 'di ba? Parang ang galing niya. November 29, last day. Huwag na kayong mag-procrastinate. So isa yan sa mga mag-ano na kayo kasi wala lang. Last event tsaka please support last namin mag-tournament director ni Kicks. So pasolidin natin 'to. Yes, sir. Let's make an impact. Mismo. Again, December 13, Kilos. So, yung link ng registration, link on the description box and anything ng information about the Impact event nasa description box down below. And also, singit ko lang, after nyo mag-Impact, mag-primary bench, punta din kayo sa RPE Mock Meet, which is, Mock Meet lang siya, hindi siya talaga event, parang naging kasanayan lang siya every year. Parang kung gusto yung mag-max out with a Comanza, kasi meron tayong meron tayong mga tropa na mag-ref technically, and also spotter loader na mag-volunteer din. And ayun, masaya yun. So after hindi mag-max out, RP8 lang. Oo. Meron. RP8. Mismo. Primary bench nyo, impact, tas kinabukasan, primary squat deadlift, di ba? Saka, hindi lang buhat yung doon, yung community nyo rin, di ba? Oo, mismo. Yung community sa event mo, di ba? Mismo. Actually, hindi siya event parang, lang siya katuwaan lang siya. Tradition, parang tradition. Parang tradition siya actually. Pangatlo na to third year. So, ayun. For more information, message RPEPH official. And so far, ang confirmed na is 25 na individuals, which is, ang ikakap namin siguro 30 to 35-ish kasi syempre maliit lang to. Ayun, mahirap mag-handle. 3 lift yun. Actually, nung nakaraan, ginawa namin yun, 2 flight, morning and evening. Halo yun wala way in. Hindi ba ito official? Kumbaga kung gusto nyo lang mag-max out on a competition standard kasi nga may magko-command, so go, message nyo lang kami. And ayun, sabi ko nga, Impact, December 13, primary bench, primary squat deadlift nyo, dito nyo gawin sa RPE. So ayun lang, maraming salamat sa inyo, men. Thank you. Thank you very, very much. And anything na gustong pasalamatan before we end or i-shout out? So, sa mga una-una, thank you sa
community ng powerlifting, pop community. Thank you sa mga sumali, no? So, thank you. Promise namin maganda. Maganda yung event and hindi kayo disappoint, no? So, ano pa ba? Parang yun lang. Well, intay na lang kayo sa Impact IG, no, ng mga ibang announcements. So, ayan. Pasalamatan naman na yung mga sponsors. Salamat in advance sa mga volunteers tsaka sa mga sasali at magsusupport. Yan. So, super duper thanks. Takits tayo, December 13. Impact 3. Takits kilo. Yeah. Maraming salamat sa inyo, man. Really appreciate. And yun. And hopefully, hindi ito yung huling podcast. Marami pa tayong magandang pag-uusapan. Si ano dito? Paano? Si Asayon. Shoutout kay si Edwin. Pwede rin. Diba? Pero yun lang, maraming salamat sa panonood and pakikinig ng podcast na to. And kita-kits susunod na podcast. And comment down below kung sinong gusto nyong next guest. And sana maging tuloy-tuloy na tong season 2 ng RPE Talks. So, yun lang. Kita sa susunod na podcast. Peace.